Chapter 711 hanggang 720. Binombo ko ang vilya ni Hong Dali. Anong pinag-uusapan niyo? Nang ngumiti si Jiang Chenzo, lumitaw talaga si Tang Long. Isang holographic projection ang na-project mula sa space bracelet ni Hong Dali papunta sa lupa. Ang hitsura ni Tang Long ay lumitaw sa harap ng lahat. Umupo ang lalaki sa sofa at talagang nagpakawala ng mahabang hininga. Ang sarap ng tulog ko ngayon. Ang sarap ng tulog mo. Pagkatapos ay nakita niya si Jiang Chenzo. Bakit ka nandito? Nang makita niya si Tang Long, natigilan si Jiang Chenzo at pagkatapos ay nagulat na sinabi, ikaw ay ang personal na matalinong mayordomo ni Mo Senior Chanji, si Tang Long. May nakakaalala talaga sa akin, Tumingin si Tang Long kay Jiang Chenzo at nakangiting sinabi, tama, maliit na babae, kaninong pamilya ka? Mula sa pamilya Yin. Sa pangunahing lungsod ng Shenluo, may dalawang pamilya mula noong sinaunang panahon, ang isa ay ang pamilyang Jiang at ang isa ay ang pamilyang Yin. Si Tang Long ay nag-imbak ng malaking halaga ng impormasyon, kaya hindi ito mahirap hulaan. Ako ay mula sa pamilyang Jiang, Jiang Chenzo. Bagamat isa lamang siyang mataas na antas na matalinong mayordomo, siya ang mayordomo ni Mo Chanji kung tutusin, kaya hindi siya maaaring pabayaan. Sinabi ni Jiang Chenzo, hello, Senior Tang Long. Well, casual na sabi ni Tang Long. Hinaway niya ang kanyang kamay at nagtanong, paano kayo nakaupo kasama ang isang gangster na tulad ni Hong Dali? Sinabi niya at muling tumingin kay Hong Dali, ang gangster ay may kakayahan. Kaya niyang makipag-ugnay sa mga maharlika ng kalawakan. Napakalakas niya. Hindi. Namula noong una si Jiang Chenzo nang aktwal na ginamit ni Tang Long ang salitang hookup, at pagkatapos ay nagmamadaling nagpaliwanag, hindi yun ang kaso. Ito ay talagang mapanganib ngayon lamang. Si Hong Dali ay muntik nang makipag-away kay Yin Tianzang. Banal na tae. Tumingin si Tang Long kay Hong Dali, bata, nagpahinga lang ako ng matagal, at nagsimula ka talagang makipaglokohan sa mga maharlikang galactic. Napakatapang mo. Kalokohan. Sinabi ni Hong Dali na may pang-aalipusta sa kanyang mukha sniffle lang, sabi niya gusto niyang sirain ang aking planeta, maaari ko ba siyang tiisin? Well, ayon sa iyong pagkatao, hindi mo talaga matitiis ang kanyang mga pagkakamali. Saglit na nag-isip si Tang Long, at pagkatapos ay hindi nagsalita para paalalahanan si Hong Dali na mag-ingat. Sa halip ay nagtanong, kung gayon sino ang nanalo sa huli. Nanalo ako, nakangiting sabi ni Hong Dali, natakot siya sa akin sa huli. Oy, hindi mo alam, sa oras na yun mayroon akong malakas na hangin sa aking kaliwang kamay at kidlat sa aking kanang kamay. Lahat ng uri ng mga cool na bagay, napakahusay. Ang pagtatanong sa taong ito na sabihin sa akin kung ano ang nangyari ay ganap na walang kaparirikon, ngunit sa huli ay si Jiang Chenzo ang nagsabi ng pangkalahatang kwento. Tang Long. Ang buong malaking conference room ay tahimik ng kalahating minuto bago biglang sinabi ni Tang Long, ikaw na bata, naiintindihan mo ba ang iyong sitwasyon ngayon? Ang pamilyang Yin ay mula sa tribong Luote. Kahit nasa mukha ko, hindi mo ito mapipigilan. Sa pagkakataong ito si Yin Tianzang ay dumanas ng napakalaking kawalan, tiyak na hindi niya ito pababayaan. Hindi, kailangan nating gumawa ng paraan kaagad. Sabi niya at bumalik sa Space Watch, at saka sumugod sa ilog. Sinabi ni Chenzo, munting babae Chenzo, bumalik ka muna. Kailangan kong kunin ang bastard na ito para makapaghanda ng mabilis, kung hindi ay magiging seryoso ang kahihinatnan. Well, okay, alam din ni Jiang Chenzo. Siguradong magkakagulo mamaya. Gusto talaga ni Hong Dali na bumalik at maghanda, kaya agad siyang tumayo, kung gayon, babalik muna ako at susubukan kong mag-isip ng ilang solusyon. Sa relasyon ni Senior Mo Chanji, kailangan kong humanap ng paraan para tumulong. Siyempre ang mabubuting kaibigan ay dapat tumulong sa isa't isa, nakangiting tumakbo si Hong Dali, kung gayon Miss Chenzo, kung ang ating mga luntiang bundok ay mananatiling iyan at ang ating mga ilog ay dumadaloy magpakailanman. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, may nagsalita. Pagkatapos, tumakas. Umalis si Hong Dali. Tumingin si Jiang Chenzo sa walang laman na conference room at bamulong, itong Hong Dali, hindi ko talaga alam kung ano ang tapang niya, ngunit naglakas loob siyang makipagsabayan sa mga Galaxy Nobles. Pagkasabi niya nito ay biglang namula muli ang mukha niya. Mahina niyang sinabi, kaibigan ko na ba siya? Kasabay nito, sa 53rd District ng Dongcheng, ang pangunahing lungsod ng Shinra, mayroong isa pang higanteng manor. Ang manor na ito ay hindi mas mababa sa manor ni Jiang Duxing. Ito ang manor ng pamilya ni Yin Tianzang. Ang bawat pangunahing lungsod sa Silver Blue Superplaneta ay sama-samang pamamahalaan ng isang pamilyang Saiyan at isang pamilyang Lot. Ang angkan ng Saiyan ay responsable para sa mga gawain ng mga mandirigma tulad ng Thunder Martial Arts School. Ang digmaan sa pagitan ng Milky Way at Zerg ay halos palaging pinamumunuan ng mga Saiyan. Ang Tribong Lot ay pangunahing responsable para sa Galaxy Virtual Network at pagpapanatili ng katatagan ng virtual na mundo. Sa pangunahing lungsod ng Shenluo, ang pamilyang Jiang ang pangkalahatang taong namamahala sa Thunder Martial Arts Arena.
Ang pamilyang Yin ay natural na ang Galaxy Virtual Network. Pareho silang mga behemoth na may nakakatakot na lakas. At sa isang mataas na gusali na ganap na gawa sa Platinum sa Yin Family Manor, si Yin Tianzang ay mabilis na nagpapakilos ng lakas tao. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Sumigaw si Yin Tianzang, ako, isang taong napakagwapo at perpekto sa bawat selda, ay matatakot sa isang bumpkan mula sa kanayunan. Patayin sila. Dapat natin silang patayin. Suriin sila para sa akin. Alamin ang lahat ng impormasyon niya. Oo. Mabilis na umatras ang gwardya. Sa lola niya, sa lola niya. Si Yin Tianzang ay nagngangalit sa galit, hindi ako naniniwala na talagang naglakas loob siyang labanan ang ating mga maharlikang galactic. Hindi nagtagal, bumalik ang mga gwardya, dala ang paunang impormasyon, Young Master Tianzang, may paunang balita. Kasalukuyang nakatira si Hong Dali sa Mingjing Sunshine Villa sa 18th District ng Xicheng. Kakabili lang niya ng villa kahapon. May kabuuang 48 tao ang naninirahan dito. Bukod pa sa kakaunting tao na si Hong Dali ang nagpakita sa kanya ngayon, ang iba pang mga tao sa planeta ay nanggaling din sa kanya. Mingjing Yangguang. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Yin Tianzang at nagtanong, nalaman mo na ba kung saan ang kanyang planeta? Hindi pa. Suriin mo pa. Sagot ng guard. Sabihin sa kanila na mag-imbestiga kaagad. How dare you challenge US Galaxy Nobles? Lalong nagalit si Yin Tianzang habang iniisip niya ito. Patuloy siyang umiikot sa silid at mapait na sinabi, hiniling mo sa akin na mawalan ako ng ganoong kalaking tao at halos mamatay. Muntik na akong mamatay. Tawagin mo akong Star Carrier. Ilang Star Carrier ang maaari kong pakilyusan ngayon? Ilan ang available kaagad? Mayroong 10 interstellar mothership sa kabuuan, ngunit nakipag-ugnayan lang ako sa kanila. Ang kanilang 10 planetary fourth order motherships ay nagpapatrolya sa outer space ng Silver Blue Superplanet. Kasalukuyan nilang inaalis ang mga Zerg na gustong lumusab. Tinatayang aabutin ng 24 para makabalik para sa suporta. Mga 1 oras. Mayroong isang planetary level 3 mothership na medyo malapit sa amin, na maaaring maabot sa loob ng 1 oras. Lola, sabihin sa mothership na ito na bumalik kaagad. Tumawa ng malakas si Yin Tianzang, ang villa ng matandang Ping Hong Dali. Ang planetary level na third order mothership ay nilagyan ng turret na maaaring sirain ang diameter na 100 metro sa loob ng 12 oras. Sa ibabaw ng isang planeta 5,000 kilometro ang layo, ang kapangyarihan ay medyo malakas. Ngayong direktang naglipat ng barko si Yin Tianzang, makikita na sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo siya. Nang San Sinukob. 2 bilyong kilometro ang layo mula sa Silver Blue Superplanet. Ito ang outer space ng Silver Blue Superplanet. Ang isang malaking bituin ay tahimik na umiikot sa universo, at may iba pang mga asteroid sa paligid nito, dahan-daang umiikot sa paligid ng higanteng bituin. At dito mismo, mayroong daan-daang planetary fourth order motherships na may haba na halos 100 kilometro, na nakikipaglaban sa hindi mabilang na Zerg sa universo. Ang mga Zerg na iyon, ang malaking pugad ng ina ay 70-80 kilometro ang haba, at ang maliit ay kasing haba ng 50 kilometro, at ang mga sundalong Zerg ay lumilipad palabas sa isang tuloy-tuloy na batis. Ang mga sundalong Zerg na iyon ay halos kapareho ng Zerg sa ubod ng Thunder Angel ni Mo Chanji. Ang malalaki ay 4 o 5 metro ang taas, at ang maliliit ay 2 o 3 metro ang taas. Kung saan, ang kanilang sukat ay hindi ganoon kalaki sa universo, ngunit sila ang kalamangan ay hindi ito, ngunit ang malakas na acid na maaaring matuno ang lahat ng mga metal. Anumang interstellar mothership, sa sandaling masira nila ang protection na takip at madikit sa ibabaw ng mothership, maaaring masira ng ilang Zerg ang isang malaking butas sa surface armor ng mothership. Kapag hindi mabilang na Zerg ang pumasok sa loob sa pamamagitan ng malaking butas na ito, ang mothership ay karaniwang masisira. Sa kabutihang palad, walang masyadong maraming pugad ng mga ina ng Zerg sa pagkakataong ito, mga 200 lamang, na itinuturing na medyo maliit na sukat. At sa isla ng isa sa mga barkong ina nito. Kapitan, ang mga tao ni Master Tianzang ay nagsalita at sinabi na gusto nila kaming pakilyusan upang tumulong. Nagmamadaling pumasok ang isang piloto ng mothership at sinabing, balik na ba tayo? Napakaraming, Zong, hindi ka makakaalis ngayon. Hinawakan ng kapitan ang kanyang baba, ano ang sinabi ng Young Master? Hindi nila ito pinilit, sabi ng piloto, sinabi ko sa iyo na mayroong isang ikatlong order na planetaryong ina na mas malapit sa Young Master. Barko. Tama na. Well, ito ay dapat na halos pareho. Nag-isip sandali ang kapitan, at pagkatapos ay sinabi, huwag muna nating pag-usapan iyan sa ngayon. Kung may makaharap ang Young Master, kailangan nating bumalik at tumulong sa lalong madaling panahon. At least kailangan nating ipahayag. Sa loobin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mas gugustuhin kong mawala ng mas maraming enerhiya, dagdagan ang firepower, at subukang patayin ang mga masasamang bug na ito ng higit sa 10% ng sabay-sabay, at pagkatapos ay magbabakasyon tayo. Malapit na. Sa malawak na universo, sa loob ng 10 planetary fourth order motherships, ang mga piloto ng iba't ibang departamento ay nagsimulang sumigaw ng isa-isa.
Ang output ng enerhiya ay tumaas ng 200%. Handa na ang pangunahing particle cannon. Ang pangalawang particle na cannon ay handa na. Countdown sa pagpapaputok. 10, 8, 3, 2, 1, sunog. Sa isang iglap, ang 10 planetary fourth order mothership na ito ay marahas na pinalaki ang kanilang firepower, na may mga pangunahing baril na may diameter na higit sa 500 metro at pangalawang baril na may diameter na higit sa 300 metro. Pagkatapos ng pagsabog ng sobrang lakas, mabangis niyang pinaputok ang 12-dosenang napakalaking particle cannon sa Zerg sa harapan. Halos mabulag ng liwanag ang mga mata ng mga tao. Ito ay may diameter na 3 o 4 na kilometro at hindi magagapi saan man ito dumaan. Isang dosenang pugad ng Zerg ang tinamaan ng kanya na ito, at pagkatapos ay binaril kaagad, na lumiko sa universo sa isang kisap mata. Ang alikabok. Tapos na, tawagan ito ng isang araw, bumalik at tulungan si Master Tianzang na malutas ang problema. Kinuha ng kapitan ang kanyang tubo at madaling sinabi, ayoko nang makitang muli ang mga masasamang surot na ito. Kabanata 712 Gusto mo bang maunawaan ang kahulugan ng buhay? Sa ibabaw ng sasakyang pangkalawakan ni Hong Dali. Dali, habang pabalik sa villa sa pangunahing lungsod ng Shenluo, niyakap ni Tang Moxen ang braso ni Hong Dali at nagtanong sa mahinang boses, talagang natakot ako ngayon. Kung papatayin mo talaga ang Yin Tianzang na iyon, ano ang mangyayari? Hehe, hindi ako tanga, gusto ko lang gawin, nakangiting sabi ni Hong Dali, kung papatayin talaga natin siya, patay ang awayan. Bagaman hindi nila mahanap ang lupa ngayon, ito ay isang nakatagong panganib. Siyempre hindi ko magagawa yon. Bastos! Sumigaw si Tanglong mula sa gilid, orihinal, binalak ko munang magtayo ka muna dito, at pagkatapos ay ibigay sa iyo ng paunti-unti ang mana ng matandang master. Lumalaki ito, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong kalaking pagkakamali pagdating mo lang. Maganda ang pagkakataong ito, tiyak na babalik si Yin Tianzang para magdala ng mga reinforcement, paano ito malulutas sa pagkakataong ito? Naupo siya sa sofa ng spacecraft na galit na nag-iisip. Solusyon. Bilang matalinong mayordomo ni Mo Chanji, natural niyang alam ang mga kahihinatnan ng pagkagalit sa mga maharlikang galactic. Noon, may isang mayabang na tao sa isang high-level star planet na hindi sineseryoso ang mga aristokrates sa galactic, sa pag-aakalang maaari nilang hamunin ang mga galactic aristokrates sa kanilang teknolohiya. Gayunpaman, sa loob lamang ng 2 taon, ang 10 planeta kung saan matatagpuan ang planeta ng taong iyon ay ganap na nawasak. Ang mga maharlikang galactic sa loob ng isang light-year range ay ganap na sumabog sa mga durog na bato, at lahat ng mga ari-arian ng taong iyon sa Silver Blue superplaneta ay nabunot, na wala ni isang buhok na natira. Ito ang galactic nobility. Kung makakatagpo ka ng isang taong makatwiran o may magandang ugali, tulad ni Jiang Chenzo, maaaring hindi ito isang malaking problema, ngunit kung makatagpo ka ng isang taong mahirap kausap. Ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Anong magagawa ko? Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi, kung talagang maglakas loob kang salakayin ang lupa, wawasakin ko ang buong Silver Blue superplaneta sa isang shot. Ang aking Gulanshio ay hindi isang vegetarian. Hindi siya nagyayabang. Kung si Yin Tianzang kung talagang aatake siya sa lupa, maglalakas loob siyang pasabugan itong Silver Blue superplaneta. Ang mga natigilan ay natatakot sa mga marahas, at ang mga marahas ay natatakot sa kanilang buhay. Sino ang natatakot sa kanino? Kung sasabihin mo na ito ay isang draw, kung gayon ito ay isang draw. Malungkot na sinabi ni Tang Luang, para sa isang napakalaking superplaneta, ang susi ay ang magkabilang panig ay magduro sa pagdating ng panahon, at walang sinuman ang makikinabang dito. Ngunit pagkasabi niyan, bagamat karaniwan kang walang puso, ngunit ito ay hindi malabo sa kritikal na sandali. Ano ang nangyari ngayon? Bakit kailangan mong makipaglaban sa mga maharlika sa galaxy? Maya-maya, hinawakan ni Hong Dali ang kamay ni Tang Moxen at sinabing, "My Zin." Napakaganda ni na Sister Zin at Nianwei na lagi silang sentro ng atensyon, at laging mayabang ang mga Galaxy Nobles. Kung hindi natin sila makikilala ngayon, hindi may iwasang mag-away sila sa hinaharap. Mas madali kung lalabanan natin sila ngayon. Ha! May seryoso. Sa sandaling marinig niya itong sinabi ni Hong Dali, alam na ni Tang Long na may ideya ang bastard na ito. Mabilis siyang nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo? Hindi ba ito simple? Agad na sinabi ni Hong Dali sa lahat ang tungkol sa mga kasunod na pagsasaayos. Kung mayroon siyang isa pang feather fan scarf sa oras na ito ay ang karaniwang Zugliang. Nabuhay muli si Kung Ming, at nang matapos siyang magsalita, nagniningning ang mga mata ng lahat. Nagulat na sabi ni Tang Moxen, Dali, nasa akin ka. Mabibilang mo talaga ito. Hindi na kailangan, tumawa si Hong Dali. Said, hindi ako tanga, paanong hindi ko ma-distinguish ang seryoso sa seryoso, hehe. Sandaling tumawa ang lahat, ngunit biglang may naalala si Tang Long, at biglang nagsabi, nakikinig sa sinabi mo, I really come to think of it, may isang bagay na napakatagal nang walang silbi na muntik ko nang makalimutan. Ano ang isang bagay? Nang sabihin ni Tang Long na mayroong magandang bagay, ang gana ng lahat ay biglang napukaw. Alam mo lahat ang 5 elements wheel, tama ba?
Nakangiting sinabi ni Tang Long, sa totoo lang, ang tunay na tungkulin ng bagay na iyon ay hindi lamang ang susi sa kaibuturan ng Thunder Angel. Isa sa mga function ng Five Elements Wheel ay gawing elemental surround mage ang mga tao sa virtual na mundo, at ang isa pa ay buksan ang pinto sa ubod ng Thunder Angel. Ngayon ay sinabi ni Tang Long na ang tunay na tungkulin ng bagay na ito ay hindi lamang ito. Ngunit isipin ito, ang Five Elements Wheel ay tila napaka-misteryoso, at sa katunayan ito ay dapat magkaroon ng higit pa sa paggamit na ito. Ang totoong function ng Five Elements Wheel ng matandang master ay hindi sinasadyang natuklasan ng matandang master. Sinabi ni Tang Long, ang Five-Element Wheel na ito ay nakabatay sa prinsipyo ng 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang metal ay bumubuo ng tubig, ang tubig ay gumagawa ng kahoy, ang kahoy ay gumagawa ng apoy, at ang apoy ay bumubuo ng lupa. Katutubong metal, walang katapusang sirkulasyon, walang simula at walang katapusan. Ito ay talagang isang makina ng enerhiya, isang makina ng enerhiya na malapit sa isang makinang panghabang buhay. Ang Five Elements Wheel ay talagang isang makina ng enerhiya. Diyos, ang bagay na ito ay tila makapangyarihan. Ibig mong sabihin, tinitigan ni Hong Dali si Tang Long na may nanlalaking mata, itong Five Elements Wheel ay isang mecha engine. Ang kalaban. Nakangiting sabi ni Tang Long, pagdating natin sa lugar, pwede na natin itong tawagan. Hey, Dam! Gusto siyang sipain ni Hong Dali, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa isang mahalagang bagay ng mas maaga? Sumagot si Tang Long nang walang katotohanan, hindi mo man lang ako tinanong. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa villa na kabibili lang ni Hong Dali. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa damuhan. Pinatawag ni Hong Dali ang Five Elements Wheel, at pagkatapos ay nagtanong, paano mo ipinatawag ang bagay na ito? Easy, nakangiting sabi ni Tang Long, sisigaw ka lang para ipatawag ang Dragon at Tiger King. Iyon lang. Simple. Ganon ka-simple. Okay, huminga ng malalim si Hong Dali at malakas na sinabi, patawagin ang Dragon Tiger. Hari. Sa pagtatapos ng mga salita ni Hong Dali, ang Five Elements Wheel ay nagsimulang umikot ng mabilis. Kung mas mabilis itong umikot, mas mabilis itong umikot. Habang umiikot ito, mas malawak ang lugar na sakop ng Five Elements Wheel. Di nagtagal, ang saklaw na lugar ng Five Elements Wheel ay umabot sa diameter na humigit kumulang 50 metro, at pagkatapos ay nanginig ang buong mundo. Ang metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, ang 5 elementong gulong, 5 kulay ng orange, berde, asol, pula at dilaw, ay umiikot at humihila ng ligaw sa open space sa harap ng villa ni Hong Dali, na gumagawa ng dumadagandong na tunog. Napunit ang espasyo at yumanig ang lupa. Pagkatapos, ang mga sasakyang pangkalawakan na dumadaan sa villa area sa kalangitan ay huminto at tumingin sa ibaba. Hindi nagtagal, natigilan ang lahat ng nakakita sa eksenang ito. Sa oras na ito, ang diameter ng pag-ikot ng Five Elements Wheel ay umabot sa halos 80 metro, at ang espasyo ng eroplano sa pagitan nila ay nasira. Pagkatapos, lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang dalawang meka na napakαλaki at makapangyarihan kaya natulala ang mga tao. Nagsimulang mag-usap ang mga taong nakakita sa eksenang ito. Diyos ko, ano ito? Ano ang nangyayari? Is this summoning a mecha? Oh my God, what is so powerful? Look at those two mechas, they are so beautiful. Sa harap ng lahat sa harap ng kanyang mga mata, may dalawang napakalaking mecha na nakaparada sa open space sa ibaba. Ang nasa kaliwa ay isang malaking mecha na hugis dragon, mga 30 metro ang taas, mga 10 palapag ang taas, may asul at dilaw na katawan, malaking ulo ng dragon, makapal na katawan, bughaw at gintong kaliskis, at malalakas na paa. Isang buntot ng dragon na halos 20 metro ang haba. Lalo na ang pares ng malalaking at pinalaking pakpak ng dragon, na halos 10 metro ang haba kapag nabuksan. Ang isa naman ay parang tigre na mecha, nakatayo sa malaking bakal na plato, mga 20 metro ang taas, may puting katawan na may halong itim na guhit, malaking ulo ng tigre, at pares ng tigre na mata na hindi galit at nakakatakot, nakatitig sa harapan mo. Karamihan ng tao. Ang 4 na kuko ng tigre ay halos 3 metro ang lapad at mahigpit na nakakapit sa steel plate. Ang buntot ng tigre ay nababalutan ng makapal na baluti at mga metro ang haba. Ang dulo ng buntot ay mayroon ding 5 spike na 1 metro ang haba. Ang dalawang magagandang mecha na ito ay kaakit-akit na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Anong dalawang magagandang mecha? Si Hong Dali, na palaging kalmado, ay ganap na natigilan sa sandaling ito. Natigilan siya saglit, at pagkatapos ay bamulong sa sarili, ito ang Dragon King Machine at ang Tiger King Machine. Ito ay napaka-cool. Paano ba naman, ang galing? Tiningnan ni Tang Long ang Dragon King Machine at ang Tiger King Machine. Kinuha niya ang dalawang mecha at nakangiting sinabi, ito ay isang mecha na gawa sa Ultimate Self-Restoring Memory Alloy. Kapag ang bagay na ito ay nasira, maaari itong bumalik sa orihinal nitong estado sa napakaikling panahon, maliban kung ang buong mecha ay nasira at hindi maaaring automatikong ayusin ang pinsala, kung hindi, sila ay palaging magiging ganito. Natigilan ang lahat.
Inakala nga ni Hong Dali na ang Dragon King Machine at Tiger King Machine ay magiging napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga ito. Kung ito ay malakas o hindi depende sa hitsura. Malalaman mo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa laki ng bagay na ito. Ang dalawang bagay na ito ay tiyak na hindi masama. Ha! Nang mataranta ang lahat, ang 5 elements wheel na kanina pa nakalutang sa langit ay biglang naging dalawang maliit na 5 elements wheels, diretsyong lumipad patungo sa dalawang mecha. Mabilis itong naghalo at tuluyang nawala. Ito ay, tumingin si Tang Moxon at naglakad sa direksyon ng dalawang mecha. Lumakad siya ng ilang hakbang, at biglang tumibok ng malakas ang kanyang puso, at pagkatapos ay isang malalim na boses ang tumunog sa kanyang isipan, "Binata, gusto mo bang maunawaan ang kahulugan ng buhay?" Ang boses ay puno ng kamahalan, at ang mga mata ni Tang Moxon ay natigilan. Sino? Sino ang nagsasalita? Tumingin si Tang Moxon sa paligid dahil sa gulat, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Habang siya ay nag-aalinlangan, isa pang bahagyang malambot na boses ang tumunog, bilang napili, "Ayaw mo bang subukan ito?" Ang boses na ito ay mas malumanay kaysa sa nauna, at ang pagkarinig nito ay naging mas kalmado ang pakiramdam ng mga tao. Kasabay nito, si Li Nianwei sa gilid ay kamukha din niya. Naglakad silang dalawa na nalilito. Hindi nagtagal, tumayo si Li Nianwei sa harap ng makina ng Dragon King, habang si Tang Moxon ay nakatayo sa harap ng makina ng Tiger King. Silang dalawa ay, tumingin si Hong Dali kina Tang Moxon at Li Nianwei, medyo nagulat, at nagtanong, magkakaroon ba sila ng anumang panganib? Hindi, sa una ay iniisip ko pa kung paano sasabihin sa iyo kung paano tawagan ang dalawang makinang ito. Paano naman ang pagkilala ni A sa kanyang master? Sabi ni Tang Long na may ngiti sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na siya ang magkukusa na kilalanin ang kanyang amo ngayon, ang galing. Kilalanin ang iyong Panginoon. Karaniwan, paano mo nakikilala ang iyong Panginoon? Tanong ni Hong Dali. Ang lahat ng iba ay napaangat din ang kanilang mga leeg. Napakahirap para sa dalawang ganoong kahangahangang mecha na kilalanin ang kanilang sarili bilang kanilang mga Panginoon, tama ba? Well, napakahirap, ngunit talagang madaling sabihin. Tiningnan ni Tang Long ang dalawang napakalakas na mecha at sinabing, tingnan mo ang mga mukha. Hong Dali, Levi's, Lucifer, iba. Desperado na ako sa mundong ito na nakabatay sa mukha. Kabanata 713 ang Invincible Dragon at Tiger King. Sa sandaling ito, kinakausap ni Tang Moxon at Li Nianwei ang Dragon King Machine at ang Tiger King Machine. Ikaw ba, Dragon King Machine at Tiger King Machine? Nagtataka na tanong ni Tang Moxon. Kami na. Muling tumunog ang marilag na boses noon, mga binata, ayaw ba ninyong mapalapit sa amin? Sa tingin ko. Malakas na sumigaw si Tang Moxon sa kanyang isipan, hindi ko na maisip pa. Gusto kong gumawa ng isang bagay para tulungan si Dali. Ayokong maging florera na lang sa tabi niya. Sinabi ni Li Nianwei, ang kaligayahan ng aking buhay ay makapagtrabaho para sa Young Master. Kaya, binata, natatakot ka ba? Isang tinig ang tumunog, itaboy mo kami, kontrolin mo kami, harapin ang digmaan, o harapin ang kamatayan. Natatakot ka ba? Matapos marinig ito, natigilan silang dalawa. Nahaharap sa digmaan. Nahaharap sa kamatayan. Ito. Ngunit hindi nagtagal, sila ay gumon. Kasunod ng Young Master na si Hong Dali, dapat harapin ng isa ang iba't ibang hamon. Ang kanilang ideya ay talagang napakasimple, upang labanan upang protektahan ang Hong Dali. Hindi. Ngumiti ang dalawa at nagmulat ng mata. Sa oras na ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan, I do. We are willing to fight to protect Dali. Ngayong nakapagdesisyon na sila, sabay na napabuntong hininga sina Tang Moxon at Li Nianwei, nagkatinginan, at biglang nagpakita ng kanilang mga mukha. Ngumiti siya at sinabi, para sa lakas, sama-sama tayong lumaban. Magkasama. Matibay na paniniwala. Isang maringal na boses ang tumunog, ang mga napili ay iba. Kaya ngayon, ang marilag na boses ay huminto. At pagkatapos ay malakas na sinabi, halika, binata. Ipaglaban ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sa malakas na sigaw na ito, isang gintong liwanag ang bumaril mula sa ulo ng Dragon King Machine, na agad na tumakip sa buong katawan ni Li Nianwei. Napapaligiran. Binalot ng puting liwanag ng King Tiger Machine ang katawan ni Tang Moxon. Pagkatapos, na parang walang timbang, dahan-dahan silang lumipad patungo sa direksyon ng Dragon King Machine at ng King Tiger Machine. Sabay yumanig na naman ang buong villa area. Nayanig ang lupa. Parang lindol. Mabilis na isinama ni Tang Moxon at Li Nianwei ang mga katawan ni Dragon King G at Tiger King G. Habang nagsasama silang dalawa, unti-unting bumangon ang Dragon King Machine at ang Tiger King Machine. Pataas ng papataas. Kung mas mataas ito, mas lumiliwanag ito. Sa huli, ang dalawang makina ay naging dalawang agos ng liwanag, isang asul at isang puti, na magkasalubong. Sa liwanag na grupo, ang hitsura ng King Dragon at King Tiger Machine ay patuloy na nagbabago. Malapit na. Isang mahabang dagandong ng dragon ang tumunog, at pagkatapos ay umalangaw sa isipan ng lahat ng mga manunood ang mga tinig ni Tang Moxon at Li Nianwei na sabay na sumisigaw.
Ang Diyos ng Apoy. Sumuko ang Diablo. Nagsanib ang dragon at tigre. Pagkatapos, isang malaking asul na mecha na halos 50 metro ang taas at tumitimbang ng 170 tonelada ang lumitaw sa harapan ng lahat. Ang asul na mecha, ulo ng dragon, dibdib ng tigre, buntot ng dragon, at kaliskis ng dragon ay walang iba kundi ang super mecha na pinamumunuan ni Li Nianwei, ang Dragon Tiger King. Ang nakakagulat na dagandong ng dragon ay muling tumunog, at isang marilag na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kuweba sa ilalim ng lupa, "Ako ang galit na super robot, ang walang talo na asul na dragon, ang dragon at hari ng tigre." Sa nakakagulat na dagandong ng dragon, agad na lumitaw ang mga mata ni Hong Dali. Ang data ng mecha ng Dragon Tiger King ay inilabas. Ang data ng mecha ng Dragon Tiger King. Ang Ultimate Self-Restoring Memory Alloy Armor, lakas 28,000. 5 Elements Will Super Recovery Energy, lakas 64,000. Data ng armas. Long Range Single Target Attack Weapon, Evil Slaying Light, Attack Power 130,000, Range 40,000 kilometers, Health Compensation dagdag 50%, Energy Consumption, 200. Angkop na lupain, lupa, espasyo, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, sunugin ang lahat ng mga kaaway gamit ang liwanag ng kasamaan. Long Range Group Attack Weapon, Evil Destroying Thunder, Attack Power 160,000, Range 50,000 kilometers, Health Compensation dagdag 20%, Energy Consumption, 1,000. Angkop na lupain, lupa, espasyo, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, gamitin ang kapangyarihan ng 5 elemento upang ipatawag ang higanteng kulog upang sirain ang lahat ng mga kaaway sa loob ng saklaw. Giant Group Attack Weapon, Giant Earth Meteorite, Attack Power 150,000, Range 100,000 kilometers, Life Compensation dagdag 30%, Energy Consumption 800. Angkop para sa lupain, lupa, espasyo, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, gamitin ang kapangyarihan ng 5 elemento upang ipatawag ang mga higanteng meteorites para sirain ang lahat ng mga kaaway sa loob ng saklaw. Gayun din, ang driver ay kailangang sumabog sa galit. Isara ang mga sandata sa labanan, Dragon King Breakang Mountain Sword. Reverse Scale Break, Attack Power 240,000, Range 10,000 kilometers, Life Replenishment dagdag 50, Energy Consumption 2,000. Angkop para sa terrain, lupa, espasyo, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, ang pinakasanay na sandata ng Dragon Tiger King ay ang Dragon King's Mountain Breakang Sword na gawa sa sagradong bakal. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay maaaring makabasag ng mga bundok at durog na bato. Sa panahon ng labanan, ito ay binubunot ng Dragon Ball sa buntot ng dragon, at nawasak kasama ng galit na apoy ng Dragon King. Putulin ang kalaban. Kailangan ding ilabas ang kalaban sa harap mo. Ang pinakamalakas na galaw, Dragon King Star Shattering Sword. Reverse Killing Slash, Attack Power 1,000,000, Range 100,000 kilometers, Health Compensation dagdag 50, Energy Consumption 10,000. Angkop para sa lupain, lupa, espasyo, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, ang pinakamalakas na galaw ng Dragon Tiger King ay ang paggamit ng kapangyarihan ng 5 Elements Will para ipatawag ang pinakamalakas na sword energy, na maaaring hatiin ang planeta sa kalahati sa isang suntok. Gayun din, ang driver ay kailangang magkaroon ng pinakamalakas na protection na puso upang magamit ito. Ito, medyo malakas. Sa pagtingin sa partikular na data, nagpahayag ng malaking kasiyahan si Hong Dali, "Sa wakas, mayroon na akong makakalaban. Hoy, sa lakas ng aking Zinxan, kung sino ang manggulo sa kanya ay malalagay sa alanganin." Hari ng Dragon Tiger. Laganap sa hangin, naglalabas ng malalaking bugzo ng hangin, at pagkatapos ay isang pagsabog ng puting liwanag ang kumislap. Ang asul na fuselage na Dragon Tiger King ay nagbago sa puting fuselage na Tiger Dragon King. Kasabay nito, isang bahagyang mas malumanay na boses ang lumabas, "It's the roaring super robot, the strongest white Tiger Dragon King." Pagkatapos, ang data ng katawan ay nabago sa Tiger Dragon King. Ultimate Self-Recovery Memory Alloy Armor, lakas 28,000. 5 Elements Will Super Recovery Energy, lakas 64,000. Data ng armas. Long Range Single Target Attack Weapon, Tiger King Flying Fist, Attack Power 120,000, Range 40,000 kilometers, Health Correction dagdag 50%, Energy Consumption, 100. Angkop para sa terrain, land S. Walang laman S, universo S, tubig. Karagdagang paliwanag, gamitin ang kamao ng tigre at dragon para tusukin ang lahat ng kaaway. Long Range Group Attack Weapon, Tiger King's Roar, Attack Power 150,000, Range 40,000 kilometers, Health Compensation dagdag 20%, Energy Consumption, 200. Angkop para sa terrain, land, air, at
Space. Tubig. Karagdagang paliwanag, ang Tiger Dragon King ay umuungal ng mabangis. Ito ay nagdudulot ng air shock at sinisira ang kalaban. Isang malakas na galaw ng pag-atake, Dragon at Tiger Dance, lakas ng pag-atake 250,000 sa klaw ng 10,000 kilometro. Life replenishment dagdag 80%. Kumokonsumo ng 500 enerhiya. Angkop para sa lupain, lupain S. Walang laman S, universo S, tubig S. Karagdagang paliwanag, lumapit sa kalaban. Pagkatapos ay gamitin ang iba't ibang sandata ng Tiger Dragon King para durugan ang kalaban. Gayun din, kailangang sumabog sa galit ang Chuper. Ang pinakamalakas na galaw, Tiger King Luja Sword. God Severing Slash, attack power 1,000,000, range of 100,000 kilometers, life compensation dagdag 50, energy consumption 10,000. Angkop para sa lupain, lupa, espasyo, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, ang pinakamalakas na galaw ng Tiger Dragon King ay gumagamit ng kapangyarihan ng 5 Elements Will para ipatawag ang pinakamalakas na sword energy, na maaaring pumatay kahit na ang mga Diyos. Gayun din, ang driver ay kailangang magkaroon ng pinakamalakas na protection na puso para magamit ito. Napakalakas nito, may kasama itong Dragon at Tiger King, kasama ang ating Gulan Shu at Dark Angel Aster Steel, hindi ako matatakot sa anumang bagay sa pagkakataong ito kapag lumabas ako. Di nagtagal, pagkatapos ipakita ang bagong katawan, ang Dragon Tiger King ay muling humiwalay sa Dragon King Machine at Tiger King Machine. Pagkalabas ni Tang Moxon at Li Nianwei sa makina, masaya silang tumakbo sa Hong Dali. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, "Dali, paano na? Magaling kami ni Sister Nianwei, di ba? Maaari rin naming i-pilot ang makina, at mapoprotektahan ka rin namin." Mukhang tuwang-tuwa ang batang babae. Pagkatapos ng lahat, noon pa man ay may gusto siyang gawin para kay Hong Dali. Oo, hindi masama, sabi ni Hong Dali na lubos na nasisiyahan, ang pag-asa lamang sa Gulan Shiu at Black Angel ay hindi sapat sa ngayon. Medyo nag-aalala ako. Mas mabuti na sa pagkakataong ito, haha. Young Master, ngumiti si Li Nianwei. Sa pagtingin kay Hong Dali, mahina niyang sinabi, kaya ko ring lumaban para protektahan ang Young Master. Tuwang-tuwa ako. Haha, pinuprotektahan ako ni Ate Nianwei, sabi ni Hong Dali sa hindi seryosong paraan, kasama kita wala akong magagawa kung wala ang sinuman, hehe. Okay, napakawalang puso mo buong araw, bamantong hininga si Tang Long sa gilid, at pagkatapos ay sinabi, okay, itigil mo na ang pagiging hatek. Sumama ka sa akin, maraming mahalagang bagay ang sasabihin sa iyo. Baka may maganda ulit. Mabilis na pumasok ang grupo ng mga tao sa silid. Umupo si Tang Long sa sofa at nagsabi, sa pangkalahatan, pagdating mo sa universo, gusto kong dahan-dahan kang umunlad at magtatag ng sarili mong kapangyarihan, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang pamana ng matandang master ng paunti-unti. Huwag mong alalahanin ang mga tao tungkol sa iyong kayamanan. Tutal, may matandang kasabihan sa langit na ang kayamanan ay hindi dapat ibunyag. Ngunit lumilitaw na gumawa ka ng ganoong kalaking kaguluhan, hindi nagalit ang galaxy, at pagkatapos ay nakipag-usap ka sa isang kalawakan. Nasangkot ang mga maharlika. Hindi ko ito gusto, pinulupot ni Hong Dali ang kanyang mga labi, sino ang nagsabi sa kanila na maging ganoon noong una silang umakyat. Paano naging mabait sa iyo ang mga maharlikang galaxy? Nagiging makatwiran ka ba? Sinabi ni Tang Long, ang Jiang Chenzo ay isang anomalya. Talagang bihira sa mga maharlikang galactic ang makapagsabi ng tama sa mali. Karamihan sa kanila ay ganoon si Yin Tianzang. Kung ikaw ay nasa mabuting kalooban, maaari mong bigyan ka ng isang ngiti. Aba, sisikelan kita hanggang mamatay. Iyan ang pinakaayaw ko, sigaw ni Hong Dali, may karapatang pantao ka pa ba? Lagi kang mawawalan ng pamilya. Ang mga maharlikang galactic ay halos katumbas ng mga emperador sa lupa, nagkibit balikat si Tang Long, okay lang kung makatwiran ang emperador, ngunit kung sino ang hindi makatwiran ay papatayin syempre hindi ito mahalaga, ito ay mahalaga higit pa rito, ngayong nakipag-ugnay ka na kay Jiang Chenzo, ang susunod na hakbang ay magiging medyo simple. Sa isang tagapagtaguyod, ang mana ng matandang Panginoon ay maaaring gamitin upang bigyan ka ng higit pa, at ang mga numero ay hindi makakasama sa iyo. Sa sinabi niyan, wala ka pa ring ideya tungkol sa mga numero, at may iba pa. Sa palagay ko ang iyong alibughang ugali ay sapat na upang sayangin ito sandali. Ngunit bago mo gustong gumastos ng pera ng masaya, kailangan mong lutisin ang isang bagay. Napakaraming nawalan ng mukha si Yin Tianzang sa pagkakataong ito, at tiyak na hindi niya ito pababayaan. Tinignan ko lang. Makalipas ang halos isang oras, ang interstellar carrier na kabilang sa Galaxy Noble ay darating dito. Ang susunod na hakbang ay upang makita kung ano ang iyong plano. Okay. Kung ito ay gumagana, kung gayon ang lahat ay madaling sabihin. Kung hindi ito gumana, pagkatapos ay maaari lamang silang tumakas at kumuha ng isang mothership at makahanap lamang ng isang lugar upang maging sanhi ng pagkabigla sa kalawakan. Napakalaki ng universo kaya mahihirapan silang hanapin ito.
Magiging problema ang lupa sa katunayan, ang buhay ng mga maharlikang galactic ay mahalaga. Kung kaya mo talaga silang maglakas loob na huwag kumilos, baka may paraan para mabuhay. Ngayong napagdesisyonan na ang plano, depende ito sa kung ito ay magtagumpay o mabibigo. Naiintindihan, naiintindihan. Ngumuso si Hongdali, ang lahat ay dapat pumunta at magpahinga sandali. Makalipas ang kalahating oras, lahat ay papasok sa Mecca. Pagdating nila, gagawin nila ito ng husto sa oras na ito, upang hindi sila maglakas loob na lumaban sa isa't isa sa hinaharap. Gagawin ko ito upang mailigtas ka sa gulo. Ang lahat ay tumugon ng malakas, okay. Pagkatapos ang lahat ay bumalik sa kani-kanilang mga bahay upang magpahinga. Dali, nang bumalik ang lahat sa silid upang maghanda, namula ang mukha ni Tang Moxon at kumaway siya kay Hongdali, ikaw. Sumama ka sa akin, okay. Sa paghusga sa kapaligiran at sa paraan ng pagtingin ng ibang tao kay Tang Moxon, may nangyayari ngayon. Kabanata 714, Dali, halikan mo ako. Anong problema? Sabi ni Hongdali, ngunit tuwang-tuwa ang kanyang mga paa at hindi siya nagdalawang isip. Ibinaba ni Tang Moxon ang kanyang ulo, halos ibabaon ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Pinona lang niya ang daan at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa kanyang kwarto. Kung pag-uusapan, ito talaga ang unang pagkakataon na pumasok si Hongdali sa silid ni Tang Moxon. Maputlang kulay rosas na dingding, isang malinis na silid, isang malaking kama na maayos na natatakpan, at isang pares ng mga super cute na stuffed bear sa tabi ng unan sa yulunan ng kama. Ito ba ay boudoir ng babae? Nilanghap ni Hongdali ang mahinang halimuyak ng silid at matamang nanood. Simple at malinis, ito ang pinakadirektang impresyon na ibinigay ng boudoir ni Tang Moxon kay Hongdali. Zengxan, hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong, hinahanap mo ako, ano ang problema? Narinig ni Tang Long sa Space Watch ang mga salita ni Hongdali at gusto siyang sipain hanggang mamatay. Bakit ako magtatanong? Dali, ngunit hindi nag-iisip, yamakap si Tang Moxon sa mga bisig ni Hongdali, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, kasalanan ko ang lahat, ako lang ang nagdulot ng kaguluhan sa iyo. Kung hindi ako nag-shopping, hindi ka magiging ganito ngayon, wuhu. Haha, hanggal na babae, tumawa si Hongdali at tinapik ang maselang likod ni Tang Moxon, at sinabing, ang mga maharlikang Milky Way ay kailangang umihi maya-maya. Normal lang sa iyo na maakit ang atensyon kapag napakaganda mo. Hindi mahalaga. Sa pagkakataong ito, tatakutin ko sila ng direkta. Mas magiging walang pag-aalala sa hinaharap. Huwag kang matakot. Matapos marinig ang nakakaaliw na mga salita ni Hongdali, sinabi ni Tang Moxon. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ko. Marahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa mga mata ni Hongdali, nag-ipon ng buong lakas ng loob, at sinabing, Dali, halikan mo ako. Dali, halikan mo ako. Nakatingin sa mga mata ni Tang Moxon at nakikinig sa kanyang mga salita, sumabog ng malakas ang isip ni Hongdali. Ito ba ay isang lihim na code? Wahahahahaha. Niyakap ng mahigpit ni Hongdali ang baywang ni Tang Moxon at hinalikan siya ng walang sabi-sabi. Nagsalubong ang dalawang, hindi mailarawang bahagi, at naramdaman ni Hongdali ang mahinang halimuyak ng, hindi maipaliwanag na bahagi, ni Tang Moxon. Sa pagkakataong ito, uminit ang buong katawan niya. Upang sabihin na ang ganitong uri ng bagay ay talagang instinct ng tao, ang dalawang panig dito ang, undescribable part, ng tao ay humarap sa, undescribable part, at ang, undescribable organ, ay nagkasalikop sa isa't isa. Walang kamalay-malay na hinawakan ng kamay ni Hongdali ang, hindi maipaliwanag na bahagi sa ibaba ng leeg, ni Tang Moxon. Magaling! Si Tang Long mula sa Space Watch ay desperadong pumalakpak kay Hongdali, sa wakas, nakuha ko na ang aking unang halik at unang hawakan. Hindi ito madali. Hindi maipaliwanag na tunog. Si Tang Moxon ay gumawa ng tunog. Humimik siya ng mahina at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata na halos tumulo na ng tubig. Sa oras na ito, ganap na niyang binuksan ang kanyang puso. Kung may gustong gawin pa si Hongdali, isang hindi maipaliwanag na hakbang, tiyak na hindi siya tatanggi. Sa oras na ito, kung hindi alam ni Hongdali ang susunod na gagawin, talagang mawawala ng saysay ang kanyang buhay. Ang pagiging isang emosyonal na tulala ay hindi nangangahulugan na hindi niya naiintindihan ang lahat. Nakapanood na siya ng ilang mga war movies tungkol sa islang bansang, undescribable furniture, noon. May nalalaman pa siyang tulad ng unscriptable character 1, unscriptable character 2, unscriptable character 3, at iba pa. Kaya handa siyang gumawa ng karagdagang aksyon. Sa oras na ito, magiliw nang umiti si Hongdali, niyakap si Tang Moxon at marahang inilagay siya sa undescribable furniture, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang buong katawan, undescribable movement, sa katawan ni Tang Moxon. Naramdaman ang bigat ni Hongdali, mahigpit na tinakto ni Tang Moxon ang kanyang mukha, naging mabigat ang kanyang mahiyain, hindi maipaliwanag na mga galaw. Natatakot ka ba? Mahinang tanong ni Hongdali. Hindi mailarawan ang boses. Okay lang, ang buong katawan ni Tang Moxon ay namula sa kahihiyan, at hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata. Sa kasong ito, ang hindi mailalarawan na proseso ay napakahalaga.
Dahan-daw ang hinaplos ni Hongdali ang leeg ni Tang Moxon, ang hindi maipaliwanag na bahagi, at marahang tinapik ang bahagi ni Tang Moxon, ang hindi mailarawang bahagi, at pagkatapos ay unti-unti, hinalikan niya sa hindi maipaliwanag na direksyon. Undescribable sound. Muling nagpakawala si Tang Moxon ng mahinang ugong. Sa oras na ito, hinalikan na ni Hongdali ang napakahalagang, hindi mailalarawan na bahagi, ni Tang Moxon, at iniunat niya ang hindi mailalarawan na bahagi, ng may pagtataka. Pagkatapos hawakan ito, si Tang Moxon ay biglang nanginag sa buong katawan. Napakaliit. Halika. Sumigaw si Tang Long mula sa gilid, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Sa sandaling ito, Unscriptable Character 4, Unscriptable Character, Character 5, Character Unspeakable, ay inaari ng kaluluwa. Ang Character Unspeakable ni Hongdali ay gumawa ng isang merito na gawa. Namana niya ang maluwalhating character na tradisyon. Shenji Tang Hongdao Meng Cha, isang malamig na pawis, ang mga nuclear crab ay mabangis, tingnan natin kung paano haharapin ang mga ito. Noong una ay gusto kong magsulat ng mga 5, 7 o 8,000, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito, hindi ko pa rin ito mailarawan. Pagdating sa ganitong kritikal na sandali, hindi ito dapat kahit katiting. Lax. Bilang resulta, sa sandaling ito, biglang sinara ni Liang ang pinto ng silid, Young Master. Hindi maganda, lumabas ka kaagad, may isang mothership na nagmumula sa langit, para sa atin. Damn it! Paano maaantala ang gayong kritikal na sandali? Ang hindi mailalarawan na bahagi ni Hongdali ay nasa isang hindi mailalarawan na kalagayan sa oras na ito. Naisip niya na hindi pa niya nagamit ang cute, unscriptable part na ito simula nang bumalik ito sa normal. Nangyari ito sa isang kritikal na oras. Damn it, pinasabog siya ng matanda. Galit na bumangon si Hongdali mula sa Tang Moxon, hindi maipaliwanag na paggalaw, hinayla si Tang Moxon palayo, bilis. Pumasok ka muna sa mecha. Okay. Hindi na nang-ahas si Tang Moxon na tingnan si Hongdali at hinayaan siyang hilahin siya, ibinaba ang kanyang ulo at tumakbo na lang palabas. Sa oras na ito, lahat ng Big Dog Leg, Lucifer at iba pa ay nagtipon sa looban at naghahanda na sumakay sa mecha. Sa sandaling dumating sina Hongdali at Tang Moxon, handa na ang lahat. Ngumo, natatakot ka ba? Hinawakan ni Hongdali ang ulo ni Xiao Wangmo, ngayon ay isang malaking kaganapan. Hindi ka matatakot hanggat nandito si Kuya Dali. Si Xiao Wangmo ay matatag na taga-suporta ni Hongdali at tumango ng mariin. Haha, mabuti naman. Binati ni Hongdali, lahat, maghanda. Kaagad, pinuntahan ni na Hongdali, Lucifer, at Levi si Gulan Shu. Kinuha ni Wangmo si Liang at iba pang natalo, at sina Tang Moxon at Lin Yanwei pagkatapos ay isinama niya ang iba pa, at sa loob ng halos kalahating minuto, sa pagkakataong ito, lahat ng pumasok sa universo kasama si Hongdali ay pumasok sa mecha. Kung tutuusin, super strong ng defense performance ng tatlong mecha na ito, kaya natural na mas ligtas sila dito kaysa sa Villa area. Ang pangunahing lungsod ng HRE. Sa mga pangunahing urban na lugar na orihinal na medyo tahimik, ang mga pedestrian ay patuloy na dumadaloy sa mga lansangan, at hindi mabilang na maliliit na domestic spaceship ang lumilipad. Ang oras na ito ay bandang alas 8 ng gabi, na siyang oras para magsimula ng magandang nightlife pagkatapos ng hapunan. Pero halata naman na hindi nakatadhana ang araw na ito para maging mapayapa. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang dagandong na tunog, na mabilis na nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Maraming tao ang tumangala at natulala. Ito ay isang interstellar carrier na halos 50 kilometro ang haba. Kapag tiningnan mo ang malaking katawan ng barko mula sa ibaba, hindi mo makikita ang kabuuan nito. Makikita mo lamang ang kulay abong bakal na sumasalamin sa mga ilaw sa gabi. Medyo nanlilisik. Ang kapaligiran ay walang katulad na nakapanlulumo. Tingnan mo. Isa itong interstellar mothership sa ilalim ng utos ng Galactic Nobles. Isang buong third-level planetary mothership. God, bakit lumipad dito ang mga mothership na ito? May malaking mangyayari ngayon. Oh Diyos ko! May nag-provoke siguro sa mga maharlikang galactic, at ipinapadala nila ang pagiging ina para mag-higanti. Paparating na ang mothership. Maaaring sirain ng shot na iyon ang lahat ng mga gusali ng hindi bababa sa 10 kilometro. Lahat, magmadali. Kasabay nito, ang lahat ng mga urban na lugar kung saan dumaan ang pangunahing lungsod ng Shinra ay umaalingaw-ngaw na mga sirena, at sa parehong oras, ang mga pangunahing departamento ay nagsimulang lumikas sa karamihan ng tao sa lalong madaling panahon. Minamahal na mga mamamayan, ang ikatlong order ng planeta sa ilalim ng utos ng mga maharlikang galactic ang mothership ay narito upang magnegosyo. Mga mamamayan, mangyaring umalis sa lalong madaling panahon. Mangyaring umalis sa lalong madaling panahon at umalis sa kabilang direksyon ng mothership. Kung may anumang pinsala sa iba't ibang mga pasilidad ng gusali, babayaran ng Galaxy Nobles ang lahat ng 100% kung hindi ka aalis. Anumang aksidente. Sa sandaling tumunog ang babala, hindi mabilang na mga ordinaryong residente ang sumakay sa spaceship sa gulat at lumipad sa malayo. Kapag sumiklab ang digmaan, malamang na magiging abo ang lugar na ito ng napakabilis. Ang buong kalangitan ay puno ng maliit na spacecraft.
Sa isang casual na tingin, ito ay mas nakakatakot kaysa sa salot ng balang sa lupa. Kahit na mayroong daan-daang libong maliliit na spacecraft, mas maraming maliliit na spacecraft ang umaalis pa rin. Dumating na ang mga interstellar carrier ng mga maharlikang galactic. Sa sandaling magsimula ang digmaan, ang buong urban na lugar ay mawawasak. Siyempre, hindi mahalaga ang mga gusali at ari-arian. Ang susi ay kaligtasan ng buhay. Hindi ka dapat maging pabaya tungkol dito. Kapag pumutok ang pangunahing baril ng inang barko, kahit ang mga Diyos ay hindi ito mailigtas. Kasabay ng dumadagandong na tunog sa kalangitan, mabilis na dumating ang isang planetary third-order mothership sa lungsod kung saan matatagpuan ang Villa ni Hongdali. 50 kilometro ng mga interstellar carrier ang bumuo ng bilog sa paligid ng Villa area kung saan nakatira si Hongdali. Hindi mabilang na maitim na muzzle ng baril ang nakatutok lahat sa tatlong meka na sinasakyan ni Hongdali at ng iba pa. Ang pinakamaliit na muzzle ng mga kanyan na iyon ay may diameter na higit sa 30 metro, at ang pinakamalaking isa ay may diameter na hindi bababa sa 300 metro. Not to mention anything else, kung makakita ka ng ganoong eksena, malamang na matatakot ang mga mahihina ang loob. Dali, nandito na sila. Dumating ang boses ni Tang Moxon, ano ang dapat nating gawin? Easy, tingnan muna natin kung ano ang reaksyon nila. Ngumuso si Hongdali, kung maglakas loob kang magpaputok, papatayin ka namin. Hongdali. Hindi nagtagal, ang mayabang na boses ni Yin Tianzang ay nagmula sa langit, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa mga maharlikang galactic ngayon. Espesyal akong nagpadala ng isang planetary third-order mothership para sa iyo. Oras na para makaramdam ng karangalan. Narcissist. Dahan-daang itinaboy ni Hongdali si Gulanshu sa ere, at pagkatapos ay hinarap ang isa sa mga mothership na itinuro ni Tanglong, na siyang mothership kung saan naroon si Yin Tianzang. Mapanghamak na sinabi, hindi katakatakang hindi mo mahahabol si Jiang Chenzo. Kung ako ang nasa lugar niya, hindi rin kita pababayaan. Ra. Kabanata 715, halika. Tungkol sa nakaraang kabanata, napakabangis ni Tita Harmony, maraming nawawalang urban erotic books kamakailan, hindi mo ba napansin? Gatlang M 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 gatlang M. Ano? Masasabing direktang inilantad ni Hongdali ang kanyang mga peklat. Sumigaw si Yin Tianzang, ako ay isang galactic noble. Isang galactic noble. Ang nucleic acid sa aking mga cell ay katulad ng sa mga ordinaryong tao. Iba, ang pagkakaayos ng mga nucleotides ay naglalaman ng mga sinaunang sekreto. Ang uracil at adenine ay pinagsama upang bumuo ng isang bagong base na tinatawag na uroadenine. Ang dehydration at condensation ay naging konektado sa amino acids at Golgi acid. Family crest type polypeptide, hero red, methyl green ay malalampasan sa harap ng aking marangal na DNA at RNA. Ako ay napaka-espesyal na pag-iral, kahit nakainin ko ang lahat ng asukal sa mundo, ang reagent ng felling ay hindi maaaring maging brick red, kahit na ano ang subcutaneous fat ay hindi maaaring hiwalayan ng aking mga cell ng Sudan 3, ang Sudan IV o sudanic acid, at hindi maaaring ihiwalay ang aking mga selula ng tubig. Hongdali, Tang Moxon, Li Nianwei. O Diyos ko! Maging si Tanglong ay natigilan ng marinig niya ito, alam ko na ang mga maharlika sa galactic ay narcissistic, ngunit hindi pa ako nakakita ng sinumang napaka-narcissistic. Napakarangal ko, napaka-elegante, napakagwapo, at lahat ng tao sa mundo ay napaka-narcissistic. Lahat sila ay hindi kasing husay ng sa akin. Sabi ni Yin Tianzang na baliw, paano ito posible? Paano ito posible? Shen. Akin si Zhu. Naramdaman ni Dali na maaari pa ring gamutin si Yin Tianzang. Ngayon ay lubos na siyang sigurado na ito ay talagang hindi isang magandang ideya, ang batang ito ay dapat na talikuran ang paggamot. Napaka-verbose mo, handa na si Hongdali na lumaban, napakaraming kalokohan, ano ang ibig mong sabihin, lumaban o hindi lumaban? O isang bagay, yuhod mo sa akin. Aminin mo sa akin ang pagkakamali mo. Dumating ang tinig ni Yin Tianzang, hanggat sumuko ka sa akin at umamin sa iyong pagkakamali, hindi mo dapat saktan ng isang maharlika at napakahusay sa akin. Kung ikaw ang aking tagasunod, bibigyan kita ng pahinga ngayon. Hilingin sa akin na yumuko sa iyo at aminin ang aking pagkakamali. Nakakatawa. Ikaw lang ba ang marunong magsalita? Malungkot na sinabi ni Hongdali, may magagawa ka ba? Gusto mo bang lumaban o ano? Kung gusto mong lumaban, barilin mo na lang. Kung ayaw mong lumaban, bumalik ka na lang. Magsalita ka na lang ng ganito. Ano ang kawili-wili? Anong pinag-uusapan nyo? Nabaliw si Yin Tianzang. Sumigaw siya, talagang sinabi mo na ako, isang galactic aristocrat na napakagwapo, graceful, ay isang asong babae. Hongdali, patay ka. Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako tatawaging Yin. Kung may kakayahan ka, patay ka. Isang shot lang. Kinokontrol ni Hongdali si Gulanshu at itinaas ang kanyang daliri sa mothership, naghihintay ako. Nang makita ang sitwasyong ito, ang driver ng mothership na namamahala sa unang ilang turrets ay nagtanong kay Yin Tianzang, Guro, umalis na tayo. Gusto mo bang magpaputok?
Tanong niya, at naghihintay ang ilang kuta sa paligid niya na mag-utos si Yin Tianzang. Hanggat ang mga Galactic Nobles ay nagbibigay ng mga tagubilin, ang pangunahing baril ng Interstellar Carrier ay tiyak na direktang magpapaputok. Kung tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpapaputok, ang mga responsable para sa mga maharlika sa Galactic ay hindi kailangang isaalang-alang ito. Ngunit ngayon, medyo nag-aalangan si Yin Tianzang. Nawalan siya ng mukha sa harap ni Hong Dali noon. Sa pagkakataong ito ay inilabas niya ang kanyang galit, dahil pakiramdam niya na kapag binaril si Hong Dali ng ganito, hindi niya mailalabas ang kanyang galit anuman ang mangyari, kailangan niyang pilitin si Hong Dali na iyuko ang kanyang ulo at aminin ang kanyang pagkakamali, at kung papatayin ba siya o palayain kung anuman iyon, madaling sabihin iyon. Talagang nagsasalita. Si Yin Tianzang ay talagang nagkaroon ng malabong pag-iisip habang papunta rito. Sa palagay mo ba kung maaari mong kunin ang Hong Dali sa ilalim ng iyong pamumuno, gaano karaming pagkakataon ang mayroon ka kapag lumabas ka sa hinaharap? Kung may tumanggi, hilingin kay Hong Dali na magpatawag ng kidlat para tamaan siya. Nakakabaliw lang di ba? Kaya kapag naisip niya ito, ayaw talagang patayin ni Yin Tianzang. Kung hindi, hindi siya makikipag-usap ng kalokohan kay Hong Dali at nagpaputok na lang muna ng mga pangunahing baril ng mothership. At malinaw naman, ang ideyang ito ay talagang nagligtas sa kanyang buhay. Kung hindi, kung magpapaputok siya kaagad sa kanyang pag-akyat, tiyak na hindi tutol si Hong Dali na patayin siya at tumakas. Kaya sa oras na ito, bagamat nagalit si Yin Tianzang, hindi siya masyadong mapusok na gumamit kaagad ng pangunahing baril. Kinapa niya ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay biglang nagtanong sa driver sa mothership, ano ang antas ng pinakamaliit na turret sa mothership na ito? 5 metrong kalibre. Ang turret controller ay sumagot, ito ang responsable para sa paglilinis ng papalapit na Zerg. Iyon. Ito. Gawin muna natin. Direktang utos ni Yin Tianzang, tumukoy sa braso ng kanyang mecha at hayaan siyang makaramdam muna ng takot. Bakit hindi ka nagsasaya dito? Kung mayroong isang posibleng subordinate, pagkatapos ay dapat mo munang iparamdam sa kanya ang tunay na takot. Kopyahin mo yan. Hindi nagtagal, ang pangatlong antas na planetary interstellar carrier na ito ay naglalayon sa kanang braso ni Hong Dali na si Gulanxiu, gamit ang pinakamaliit na 5 metrong kalibre na small size na particle cannon, at bahagyang nagpaputok. Pag-usapan natin ang kapangyarihan ng kanya na ito. Ito ay talagang mabuti. Napakadaling linisin ang mga maput na Zerg sa universo. Kung hindi, maaaring matagal nang bumagsak ang galaxy superplanet na ito. Ang bilis ng kanya ng butil ay napakabilis, at nasa harap mo ito sa isang kisap mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ang sinag ng kanyan ay umabot sa isang posisyon mga 10 metro sa harap ng Gulanxiu, ito ay kumalat na may chi na tunog, at ang enerhiya ay tumalsik sa lahat ng direksyon, iniwan ang buong lugar ng vilya na puno ng mga butas at nakapalibot na 2 tao. Ang lahat ng mga vilya sa loob ng 1 kilometro ay ibinagsak sa pamamagitan ng sputtering enerhiya, na naging sanhi ng hindi mabilang na alikabok na bumagsak. Ngunit talagang hindi nasaktan si Gulanxiu. Posisyon. Ang pinakamalakas na depensa ni Gulanxiu. Bago ang Gulanxiu na ito ay pinagsama sa Yim Metal, ang kanyang force field ay maaaring magdepensa laban sa lahat ng mga sandata sa lupa. Matapos ma-fused sa Yim Metal at magbago, ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng force field ay tumaas din. Ang mga pag-atake ng armas sa ibaba 150,000 ay hindi wasto. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit kalmado si Hong Dali ay dahil alam niya ang mga defensive capabilities ng force field na ito. Anong nangyayari? Tumingin si Yin Tianzang kay Gulanxiu, pagkatapos ay sa piloto, at sinabing, nalampasan ba nito ang target? Mukhang, hindi tama. Medyo hindi rin sigurado ang piloto. Walang ganap na problema sa pagkalkula ngayon, at ang posisyon ng misteryosong mecha ay hindi nagbago. Paano ito nakakaligtaan? Magpalat ng mas malaki. Sumigaw si Yin Tianzang, sa pagkakataong ito, magpalat ka ng 50 metrong kalibre. Sa 50 metrong kalibre, ito ay doble na ang taas kaysa sa buong fuselage ni Gulanxiu. Ang kapangyarihan ng naturang kuta ay mas dakila pa kaysa bago siya nagsimula, hindi man lang siya naging mas malakas. Ngunit ang problema, natural na hindi na siya bibigyan ni Hong Dali ng isa pang pagkakataon. Tapos ka na ba? Humalaklak si Hong Dali at sinabing, sa pagkakataong ito, turn ko na ang kanya na sumisira sa kalawakan. Sunog. Space Crush Run, Attack Power 280,000, Range 100,000 kilometers, Hit Rate Correction dagdag 100%. Pagkonsumo ng enerhiya, 600. Angkop para sa lupain, lupa, hangin, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, magbukas ng wormhole sa harap at magpadala ng gravity waves dito. Babukas ang wormhole sa tabi ng kaaway at maglalabas ng gravity waves. Imposibleng pigilan ito. Isa itong sandata na maraming beses na mas malakas kaysa sa universe-level general-purpose mecha weapon na lumulutang na kanyan, karagdagang paghahambing, ang lakas ng pag-atake ng ordinaryong barkong pandigma ng Space 02 Particle 000. Ang hakbang na ito ay isa sa 2 galaw na magagamit ngayon ng Gulanxiu ng Hong Dali at hindi masyadong malakas.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang power engine ay isang pagtaas ng enerhiya lamang. Ang pinakabagong high-energy electric collider. Ngunit ang problema ay kahit na ang kapangyarihan ng paglipat na ito ay karaniwan sa Gulanxiu. Tiyak na sapat na upang harapin ang gayong ikatlong antas ng planetary interstellar carrier. Boom! Ang espasyo sa harap ng Gulanxiu ay nag-iba-iba, at pagkatapos ay isang espasyo na halos 5 metro ang lapad ay napunit. Hindi nagtagal, nagsimulang mangalap ng sobrang enerhiya ang energy transmitting device sa dibdib ni Gulanxiu sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ay may tunog na, chi-chi, at hindi mabilang na high-energy gravity waves ang bumaril sa punit-punit na wormhole. Nang pagiging ina, talagang naglakas loob siyang magpaputok sa interstellar carrier. Tumingin si Yin Tianzong kay Gulanxiu ni Hongdali ng may dilat na mga mata, at humagalpak ng tawa, medyo makapangyarihan ang kanyang mecha protective cover. Ngunit ang protective cover ng aming mothership ay hindi rin ako vegetarian, kaya ipakita natin sa kanya ang kanyang lakas ngayon. Curious talaga ako kung ano ang maliit na ito. Magmumukhang lalaki kapag hindi man lang makalusot sa protective shield ko. Gusto lang sumigaw sa starship. Ito ay isang interstellar mothership, isang third level na planetary mothership. Ang mga asteroid ay maaari lamang kunan ng ilang mga putok, at ang nagtatanggol na kalasag ay napakalakas din. Paano mo haharapin ang gayong basurang mecha? Sa katunayan, hindi katakataka na si Yin Tianzong ay sobrang kumpiyansa. Ang susi ay nasa mga tuntunin ng mga armas, ang mga galactic nobles na beta stars ay talagang nangunguna sa kalawakan. Kakaiba talaga ang pananggalang na kalasag ng Gulanxiu ng Hongdali. Gayunpaman, talagang hindi naniniwala si Yin Tianzong na makakalagpas siya sa protective shield ng kanyang sariling mothership. Makapangyarihan ba ang Space Zerg? Para makipaglaban sa Zerg, umaasa ka sa protective shield na ito. Dahil dito, iniisip lang niya ito nang biglang sumigaw ang isang piloto ng pagsubaybay sa enerhiya sa isla ng mothership, emergency. High energy na tugon mula sa harapan. Sa sandaling sinabi ito ng piloto, ibinuka ng mothership ang bibig nito. Sa loob ng protection na takip, hindi mabilang na mga wormhole ang sabay na binuksan. Maaaring may daan-daang mga wormhole na iyon. Bawat isa ay halos 10 metro ang diametro. Di nagtagal, nang bumukas ang mga wormhole na iyon, hindi mabilang na high energy gravity waves ang bumaril mula sa salpok. Chi-c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 hi. Isang huni na nakakasakit ng puso ang tumunog, ngunit sa isang iglap lang, ang star carrier na sinakyan ni Yin Tianzong ay puno ng mga butas, at ang buong katawan ng barko ay puno ng mga butas. Lahat sila ay natagos, at isang marahas na pagsabog ng usok ang lumabas. Nagsimulang mag-apoy ang katawan ng barko, at ang di mabilang na dami ng enerhiya ay nagsimulang bumulwak. Mabigat na atake. Mabigat na atake. Saglit, nataranta ang lahat sa buong isla. Isang pag-atake lamang, ang tumagos sa ikatlong antas ng planetary interstellar carrier. Paano ito posible? Paano ito posible? Sa gulat, si Yin Tianzong, na isa pa ring ikatlong antas na planetary warrior, ay hindi man lang makatayo. Sa sobrang asar niya ay tumakbo siya palabas ng walang sabi-sabi. Kapag nasira ang makina ng mothership, madudurog ito. Kung tumama ka sa lupa, hindi ka makakatakas kahit gusto mo. Sa loob ng 30 segundo, mahigit 30 maliliit na spacecraft ang lumipad palabas mula sa buong interstellar carrier, at kasama si Yin Tianzong. Rumble, rumble. Sa kabutihang palad, kahit na ang star carrier na ito ay nakatanggap ng napakalakas na suntok, ito ay sapat na malaki at ang makina ay hindi napinsala. Kaya lang sa makapal na usok, hindi na mabuksan ang protective shield nitong mothership na mahigit 50 kilometro ang haba. Kabanata 716 na walang sinuman sa langit o sa lupa ang makapagliligtas sa iyo. Hongdali. Paano nagkaroon ng nakakatakot na sandata ang Hongdali na ito? Si Yin Tianzong ay halos matakot sa kamatayan. Sa totoo lang, bagamat isa siyang galactic noble, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong nakakatakot na sandata. Sinira ng isang shot ang planetary level 3 mothership tulad nito. Paano ito? Yin Tianzong ang pangalan mo, tama ba? Sa oras na ito, ang nakangiting boses ni Hongdali ay nanggaling sa malayo. Gusto mo pa bang lumaban? Kung gusto nating lumaban, ituloy natin. Anyway, kara-rating ko lang. Medyo malaki ang silver blue super planet na ito, so I guess it will be enough. I'm going to fight for a while. Ikaw, hintayin mo ako. Sa oras na ito, handa na si Yin Tianzong na tiisin ang mga kahihinatnan. Ako, hindi kita pakakawalan. Galaxy Noble. Basang-basa na siya. Kung hindi lang sa huling bit ng dignidad, talagang gusto niyang tumakas ng mabilis, na iwan si Qingshan na walang anumang kahoy na panggatong. Oh, kahit ano, mahinahong sabi ni Hongdali, sasabog ako hanggat gusto mo. Sa pagsasalita, mayroon talaga akong mapa na sandata, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Ako na lang ang gagawa sa iyo. Paano kung subukan natin ito ngayon? Sa totoo lang, sinusubukan lang ni Hongdali na takutin ang mga tao. Mayroon siyang sandata ng mapa na Gulanxiu, isang kanya ng gravity wave, lakas ng pag-atake, 270,000,
saklaw ng 50,000 kilometro, pagwawasto ng rate ng heat dagdag 100%, pagkonsumo ng enerhiya, 1,000. Angkop para sa lupain, lupa, hangin, espasyo, tubig. Karagdagang paliwanag, gumawa ng maraming gravity ball sa paligid ng katawan at atakihin ang mga ito sa lahat ng direksyon. Maaari nitong salakayin ang lahat ng target sa loob ng hanay ng sabay-sabay, at maaaring sirain ang mundo sa isang araw. Tandaan, hindi matukoy ng sandata na ito ang ating sarili at ang kaaway. Lahat ng iba ay maayos, ngunit ang susi ay hindi ito. Mas nakakalito na makilala sa pagitan ng kaibigan at kalaban. Kung hindi, gagamitin lang ito ni Hongdali. Ang lupit mo. Ang lupit mo. Galit na sabi ni Yin Tianzang, napaka-perpekto ko na kahit na ang bawat gene ay perpekto, ngunit 2 beses na akong natalo sa iyo. 2 beses. Talagang imposibleng pabayaan ang bagay na ito. Si Yin Tianzang ay nasa isang dilema ngayon. Kung magpapatuloy siya, maaari niyang tawagan ang iba pang mga mothership upang magpaputok, ngunit ang problema ay ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan mga aksyon ni Hongdali. Ang mecha ay kakaiba na hindi ko makita ang mga tiyak na halaga, ngunit maaari itong magbukas ng isang maliit na wormhole. Alam ng Diyos kung may epekto sa kanya ang mga sandata ng pagiging ina. Kung hindi, siya ay ganap na nasa panganib. Pero kung outrest ka, sobrang nakakahiya. Isa siyang galactic noble. Ang mala emperador na figure ng buong kalawakan. Paano nakatiis ang isang emperador na magkaroon ng isang bumpkan ng bansa na may putik na nagdulot sa kanya ng kahihiyan ng 2 beses? Nako, alam kong gusto mo pa akong guluhin, ang boses ni Hongdali, kung gayon, ituturo ko sa iyo ang isang bagay ngayon kung maglakas loob kang hawakan ang aking mga kaibigan, walang sinuman sa langit o sa lupa ang makapagliligtas sa iyo. Gulan Build. Lumipat. Ang power engine ni Kulan Shu. Kasalukuyang hindi maabot ng Energy-Enhanced High-Energy Electric Collider ang pinakamabilis nitong bilis. Ngunit ito ay higit pa sa sapat upang makahabol sa sasakyang pangkalawakan ni Yin Tianzang. Sa 2 paghinga lang, huminto na si Hongdali sa harap ng spaceship ni Yin Tianzang. Putulin ito gamit ang isang kutsilyo. Hay! Tulad ng isang mainit na kutsilyo na naghihiwa ng mantikilya, ang busog ng maliit na spaceship ni Yin Tianzang ay pinutol ni Hongdali. Hindi. Si Yin Tianzang ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Ang lugar na ito ay higit sa 2,000 metro ang taas sa kalangitan. Nakasakay pa rin ang mothership at hindi ko alam kung maaari itong mahulog. Bilang resulta, ang spacecraft ay pinutol. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ito. Lubos na natarante si Yin Tianzang, tulong. By the way, hindi ka ba pwedeng nahihiya? 2 beses na naglaslas si Hongdali, at ang sasakyang pangkalawakan na sinakyan ni Yin Tianzang ay kalbo na tanging ang sabungan na lamang ang natira. Dahil kontrolado ni Hongdali, hinawakan siya ni Gulanxiu sa kanyang mga kamay. Gusto mo bang kurutin ko? Tumingin si Hongdali sa sabungan at nakangiting sinabi, isang kurot lang. Tulong, Halos lumabas ang ilong ni Yin Tianzang sa takot, natatakot ako. Tumigil ka. Sa kritikal na sandaling ito, isang mecha ang lumipad mula sa malayo. Ang mecha ay kulay pilak na puti, mga 30 metro ang taas, at nakasuot ng kapa na gawa sa metal na baluti. At sa likod ng balabal, may 4 na malalaking character na nakaprint dito. Si Jiang Chenzo ang dumating gamit ang sarili niyang mecha. Ibaba mo siya dali. Sa sandaling dumating si Jiang Chenzo, diretso siyang tumayo sa harap ni Hongdali at malakas na sinabi, itigil ang pakikipaglaban. Kung bumagsak ang mothership, ang buong lugar ay ganap na mawawasak. Hindi mo alam kung paano gumawa ng anuman. Iniisip mo ba ang mga kahihinatnan? Sa wakas ay sumagip siya. Lubos ang pasasalamat ni Yin Tianzang na gusto niyang hawakan ang kanyang mga hita at umiyak ng 3 beses, ngunit iginiit niya, Chenzo, huwag mo akong pigilan, kailangan kong patayin ang bastard na ito ngayon. Itong sampe na kababayan. Hillbilly. Holy shit. Nagmamatigas ka pa rin ba? Sa totoo lang, talagang humanga si Hongdali sa kakayahan ng taong ito na baguhin ang kanyang mukha. Nang walang sabi-sabi, kukurutin ka na ni Hongdali hanggang mamatay. Tama na. Sinaway ni Jiang Chenzo si Yin Tianzang, Tianzang, pwede bang itigil mo na ang pagiging mapusok? Hindi mo ba iniisip na sapat na ang gulo mo sa pagkakataong ito? Kung ang planetary Third Order Mothership ay bumagsak sa lupa, ang buong pangunahing lungsod ng Shenluo ay mawawasak. Tama siya. Ang meteorite na naging sanhi ng pagkalipol ng mga dinosaur sa mundo ay higit sa 100 kilometro ang lapad. Kahit na ang mothership na ito ay 2 beses na mas maliit kaysa doon at hindi masyadong mataas, kung ito ay talagang mahulog, ang malaking enerhiya ay sisira sa kalahati ng isang Diyos. Ang pangunahing lungsod ng Luo ay talagang hindi isang malaking problema. Oo naman, tumahimik si Yin Tianzang pagkatapos marinig ito. Pagkatapos pagagalitin si Yin Tianzang, tumingin muli si Jiang Chenzo kay Hongdali, dali, sinabi mo lang na magkaibigan tayo, di ba? Tama, sabi ni Hongdali na may kumikislap ng ngiti, anong problema? Pwede bang makinig ka na lang sa akin at hayaan muna ang bagay na ito? Si Jiang Chenzo ay halos nagmamakaawa na ngayon.
Bilang isang galactic noble, ang magagawa ito ay ang pinakamalaking konsesyon. Sa katunayan, hindi katakataka na mababa ang ugali niya kay Hongdali. Si Hongdali ay ganap na bachelor at lobo. Walang sinuman sa likod niya ang maaaring banta, at ang kanyang mga armas ay nakakagulat na makapangyarihan. Maging ang marangal na starship ng kalawakan ay halos bambahin na rin niya. Matapos matamba, si Jiang Chenzo ay talagang hindi na makatayo. Kahit patayin si Hongdali. Hindi banggitin ang buong Silver Blue Super Planet, at least ang pangunahing lungsod ng Shinra ay dapat naganap na masira. Ganoon ano lang, ngumuso si Hongdali, kung hindi ako guguluhin itong si Yin Tianzang, hindi ako magiging tamad na lumaban. Tianzang, ikaw naman. Tumingin si Jiang Chenzo sa sabungan ni Yin Tianzang, this is how about it's over. Hintayin natin, hindi pa tapos. Galit na sabi ni Yin Tianzang. Kailangan mong pagdusahan ang mga kahihinatnan, malungkot na ungol ni Jiang Chenzo, at pagkatapos ay mabilis na bumaba sa negosyo. Hongdali, ibaba mo muna siya. Pumunta ako dito para makita ka para sa negosyo. Ito ay talagang negosyo. Oh, sabi ni Hongdali oh. Pagkatapos ay sinabi niya kina Tang Moxon at Li Nianwei mula sa The Dragon and Tiger King, pati na rin kay Wang Mo mula sa The Black Angel. Okay, tawagan natin ito ng isang araw at tingnan kung ano ang nangyayari. Ha! Nakikita na sa wakas ay makakapag-usap na kami ng maayos. Si Jiang Chenzo ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, sa wakas ay nalutas na. Nagpakawala siya ng mahabang hininga. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos sa starship, ay ito muna ang mothership na yun para sa pagkukumpuni, at pagkatapos ay bumalik ka. Wala kang gagawin dito. Roger. Natanggap ang order. Ang 5 mothership ay amnestia at nagmamadaling kinaladkad ang malubhang na pinsalang mothership. Speaking of which, natakot talaga sila. Ang kakaibang mecha na ito ay sobrang kakaiba. Ang sandata ay maaaring aktwal na umatake sa loob ng proteksyon na kalasag. Pandaraya lang ito, tama ba? Hindi nagtagal, tumahimik ang buong eksena. Sumunod ka sa akin, sabi ni Jiang Chenzo kay Hongdali, mayroon akong magandang sasabihin sa iyo. Oh, okay. Tumango si Hongdali, kung gayon makikinig muna ako. Galaxy Noble, sa loob ng Yin Family Manor. Sinabi mo lang na nabuli si Tianzang. At nabigla siya sa kulog at kidlat na ipinatawag ng kabilang partido. Bahagyang ipinikit ng isang binata ang kanyang mga mata, tiningnan ang magandang tanawin sa gabi sa labas ng manor, at dahan-daang nagsabi, sino ang gumawa nito? Nalaman mo na ba ang mga detalye? Oo. Ang gwardya na responsable sa lihim na pagprotekta kay Yin Tianzang ay nagulat ng totoo, ito ay isang binata na nagngangalang Hongdali. Hindi pa siya nakarehistro sa kanyang sariling planeta, ngunit hindi siya matagpuan sa ngayon. Ang lokasyon ay natagpuan, sa lugar ng Mingjing Sunshine Villa sa ika-18 distrito ng Shicheng. Ang Young Master ay nagpakilos ng isang interstellar carrier, ngunit sinasabing, anong antas ito? Tanong ng ama ni Yin Tianzang. Sapat na ba ang barko? Planet Level 3, sabi ng gwardya, na nagpupunas ng malamig na pawis, mukhang hindi sapat. Natalo na naman daw ang Young Master. Well, itong Hongdali ay maaaring manalo ng isa pang laro, siya ay may kakayahan. Ipinikit ng ama ni Yin Tianzang ang kanyang mga mata, nag-isip ng mabuti, at pagkatapos ay sinabi, sabihin sa akin ng detalyado kung paano kumilos si Hongdali. Wala kang may tatago. Makalipas ang 10 minuto. Kaya mo bang kontrolin ang hangin at kidlat? Isang taong may kakayahan. Hinawakan ng ama ni Yin Tianzang ang kanyang baba, nakakatuwa. Walang ganoong tao. Bueno, pumunta ka at tawagan si Landies, at sasama ako sa iyo mamaya. Okay, okay. Nang marinig ang pangalang Landies, pawis na pawis ang gwardya at nagmamadaling lumabas. Landies, isang senior guard sa ilalim ng pamilya Yin, pang-4 na antas ng planeta. Pinakamataas na kakayahan, electric shock ay hindi wasto, kontrolin ang mga buto. Talagang isa ito sa mga high-end na puwersang panglaban ng mga maharlikang galactic. Ang pangunahing responsibilidad nito ay protektahan ang mga direktang miyembro ng pamilya Yin. Galit na galit ang ama ni Yin Tianzang nang ipadala niya si Landies sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Si Yin Tianzang ay hawak na sa palad niya mula pa noong bata pa siya, at hindi niya kayang hawakan siya. Ang Hongdali na ito ay talagang nang-ahas na kumilos laban sa kanyang kayamanan, 2 beses. Paano ito posible? Kung kakalimutan na lang niya ito sa pagkakataong ito, paano niya itataas ang ulo kapag kasama niya ang mga galactic nobles sa hinaharap? Guru. Sa oras na ito, nagmamadaling pumasok ang isa pang guard at sinabing, may pinakabagong balita tungkol sa Hongdali. Well, sabihin mo sa akin. Tumango ang ama ni Yin Tianzang, mga detalye. Sa pamamagitan ng iba't ibang channel, nakipag-ugnayan kami sa mga tao mula sa Gram Caravan na unang nakipag-ugnayan kay Hongdali noon, magalang na sabi ng gwardya, ayon sa impormasyong natanggap namin, ang planetang tahanan ni Hongdali ay tinatawag na Earth, at ang mga coordinate nito ay 1,584,748 at 1,252,782. 1,698,441. Ang kanyang tahanan na planeta ay papasok lamang sa panahon ng electric energy.
Isang diameter na higit lamang sa 13,000 kilometro at isang populasyon na 5 bilyon. Chapter 717, kung maglakas loob kang ay bully ang anak ko, ibubuli ko ang iyong planeta. Okay. Matapos matanggap ang balita tungkol sa home planet ni Hongdali, hinampas ng ama ni Yin Tianzong ang mesa, agad kang magayos para sa 8 planetary fourth order motherships para umalis, at pagdating nila, palibutan mo muna ako ng kanyang home planet, ngunit huwag kang gumawa ng anuman. Mabagal niyang sinabi, ang Hongdali na ito ay tila napakatigas ng ulo. Gusto kong makita kung anong uri ng mga panlilinlang ang magagawa niya sa pagkakataong ito. Oo. Utos ng guard, tumalikod at naglakad palabas para magayos. Kaugnay na negosyo. Ang fourth order planetary mothership ay higit sa 100 kilometro ang haba. Ito ang pangunahing puwersa ng puwersang anti-zerg ng universo. Maaari nitong patagi ng isang asteroid na kasing laki ng mundo sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ayusin ang escort at pakilyusan ng 8 planetary fourth order motherships para gumamit ng space shock para umalis sa lupa, kinuha ng ama ni Yin Tianzong ang espesyal na balabal na pag-aari ng Galactic Noble mula sa gilid at inilagay ito sa kanyang katawan, bumubulong, Hongdali. Gusto kong makita kung ano siya. Naglakas loob pa siyang hawakan ang Tianzong ko, ha? May 4 na malalaking character na nakaprint sa likod ng kanyang windbreaker. San sinukob? Isa sa mga interstellar carrier formations sa ilalim ng pamilyang Yin Laiyang. Naka-line up ang 8 planetary fourth order mothership na may haba na higit sa 100 kilometro, at may naguulat sa mga ito ng pinakabagong mga tagubili na ibinigay ni Yin Laiyang. Captain, gusto ni Master Laiyang na pumunta tayo sa coordinates 1,584,748, 1,254,782, 1,688,441. Ang kapitan ay huminga ng kanyang tubo, at pagkatapos ay nagtanong, sinabi mo ba sa akin kung ano ang nangyari? Napakahalaga ng tanong na ito. Dahil alam mo kung ano ang mga bagay at kung paano haharapin ang mga ito pagdating ng panahon. Kung ang bagay ay seryoso, pagkatapos ay huwag mag-alala, patagin lamang ang planeta bago magkita. Kung ito ay hindi seryoso, pagkatapos ay palibutan ang kalaban ngunit huwag pilitin silang maghanap ng kapayapaan. Tulad ng sinabi ko, isang binata na nagngangalang Hongdali ang isinilang sa planetang ito ang nambubuli kay Master Tianzong. Bumulong ang correspondent, galit na galit ang master at hiniling na pumunta sa lugar upang direktang palibutan ang planeta. Pagkatapos ay sundin ang kanyang mga tagubilin. Oo, naiintindihan ko. Tumango ang kapitan, simple lang ang bagay. Dahil ito ang utos ng master, dapat maghanda ang lahat ngayon. Mag-vibrate ang espasyo sa loob ng 2 minuto. Sana hindi masyadong malayo ang distansya. Roger. Sa Yin Laiyang Family Manor. Guro. Isang lalaking may taas na halos 1.7 metro ang bumati kay Yin Laiyang nang may paggalang, nabalitaan ko na may nang-aapi kay Yang Master Tianzong. Hindi masyadong matangkad ang lalaking ito. Siya ay may kulay abo-puti na balat at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukhang ilang araw na siyang walang tulog. Siya ay walang iba kundi si Landies, isa sa pinakamakapangyarihang mandirigma sa Yin Laiyang's Manor. Maaari itong lumaban sa electric current, at kasabay nito, ang lahat ng mga buto sa katawan ay maaaring kontrolin sa kalooban. Kung ito ay fully activated, ang kanyang bone spurs ay makakabutas pa ng bakal, na sobrang nakakakilabot. Ang pinakamahalaga, buti na lang nag-disguise siya, at tahimik at hindi niya namamalayan. Mula nang magtrabaho siya sa pamilya Yin, hindi siya nabigo. Well, isang maliit na lalaki. Malamig na sumangot si Yin Laiyang, 2 beses kong ginalaw ang aking mga kamay, na napakapuot. Kung gayon, dapat ko bang patayin o hulihin? Tanong ni Landies. Patayin, no need to say much, gawin mo na lang kapag nagkita na kayo. Ang paghuli ay magiging mas mahirap, ngunit ito ay limitado. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sinabi ni Yin Laiyang, gusto kong makita kung bakit napakatapang ng binatang ito. Tinanong niya ang gwardya sa tabi niya, nasaan na ang Hongdali na ito? Bumalik ka sa akin, Ginoo. Magalang na sinabi ng gwardya, kasalukuyan kaming nasa Brent Revolving Restaurant. Nandoon din si Miss Chenzo mula sa pamilya Jiang. Nang marinig na naroon din si Jiang Chenzo, agad na sumimangot si Yin Laiyang, ang babaeng ito ay talagang nakikipag-hangout sa mga ganyang tao sa bansa. Anong kinabukasan mayroon siya? Tara na at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Oo. Sa kabilang panig, sa loob ng Galaxy Nobles Jiang Family Manor. Ang ama ni Jiang Chenzo, si Jiang Duxing, ay nagbabasa ng libro. Sa pakikinig sa ulat ng gwardya, nang marinig niyang binugbog muli ni Hongdali si Yin Tianzong, bigla siyang tumayo mula sa sofa at gulat na sinabi, ano? Ginawa na naman ng Hongdali na ito. Pagod na ba talaga siya sa buhay? Pawis na pawis ang gwardya at bumulong, oo. Oo. Muling kumilos si Hongdali, at ayon sa balita mula doon, masasabi ni Master Tianzong na wala siyang kapangyarihang lumaban. Planet 3 ang mothership ay dumaan at binugbog ng walang lakas na lumaban. Kahit nasanay si Jiang Duxing sa malalaking eksena, medyo nagulat siya nang sabihin ito ng gwardya, gaano kalakas itong Hongdali. Napaka-weird ng mecha niya, sabi ng guard.
Maingat na sinabi, ang 5-meter caliber particle cannon ay ganap na hindi epektibo laban sa kanyang mecha, at hindi ko alam kung anong uri ng sandata ang kanyang mecha. Maaari rin itong magbukas ng wormhole at direktang atakihin ang mothership mula sa loob ng protective cover. Ang isang putok ay maaaring makasira sa kalangitan. Na-disable ang mothership na kinaroroonan ni Master Zhang. Well, ang Hongdali na ito ay kakaiba. Hinawakan niya ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagtanong, nasaan siya ngayon? Nasa brunch siya kasama si Miss Chenzo. Nag-uusap kami sa umiikot na restaurant. Nandoon din si Master Tianzang. Nag-isip sandali si Jiang Duxing, pagkatapos ay biglang hinampas ang coffee table sa harap niya ng malakas na putok, halika rito. Master. Di nagtagal, 10 gwardya ang lumitaw sa kanyang harapan at nagsabi, pakiusap, bigyan mo ako ng utos. Isinuot ni Jiang Duxing ang eksklusibong windbreaker ng Galaxy Noble at sinabing, ang revolving restaurant ni Brent, ang pinakamabilis. Oo. Sir, pumasok ang ina ni Jiang Chenzo na si Gu Feilan at nagtanong, ano ang nangyari? Ngunit anong panganib ang nakatagpo ni Chenzo? Okay lang si Chenzo, matamlay na sabi ni Jiang Duxing habang naglalakad palabas, anong nangyari, may nangyari ba? Yung Hongdali. Muli niyang tinalo si Tianzang. Sa pagiging protective ni Yin Laiyang, siguradong may dadalhin siya. Si Hongdali ay malapit ding nauugnay kay Senior Mo Chanji. Natural, hindi ko siya kayang bitawan. Isa pang bagbog. Dun. Natigilan si Gu Feilan, napakatapang ba nitong si Hongdali? Tapos medyo mayabang si Yin Tianzang, pero hindi naman niya tatamaan ng dalawang magkasunod, di ba? Kahit anong talo mo, hindi ka talo sa bibig mo. Ganito na ang kaso mula pagkabata, walang magawang sabi ni Jiang Duxing, normal lang kapag may nakatagpo ka na hindi tinatanggap ang kanyang kasalanan. Talagang, hindi alam ni Gu Feilan ang sasabihin. Ang Yin Tianzang na ito ay naging mayabang at mayabang mula pa noong siya ay bata, at siya ay lalong matigas ang dila. Hindi banggitin ng mga tagalabas, sikat siya sa mga maharlika sa Galactic dahil sa pagtanggi na aminin ang pagkatalo. Ang ganitong uri ng kalikasan ay talagang mahirap gawin. Sige, pupunta muna ako doon, huwag kang mag-alala, sabi ni Jiang Duxing, dahil may relasyon si Hongdali sa senior na si Mo Chanji. Kung hindi siya impulsive na tao, hindi dapat masyadong masama ang mga bagay. Universe. Ito ay humigit kumulang 175 bilyon at 300 milyong kilometro ang layo mula sa solar system kung saan matatagpuan ang mundo. Ang buong sansinukob ay baluktot, napunit, at nakatiklop. Lumalawak, sa kalaunan, 8 planetary fourth-order motherships ang lumitaw sa star field na ito. Ang bawat oscillation ng espasyo ay hindi komportable. Uminom ng ilang higop ng tubig ang kapitan, at pagkatapos ay sinabi, kumpirmahin ang posisyon. Ang mga tao sa ibaba ay agad na nagsimulang magkalkula, at mabilis na nakarating sa resulta. Kapitan, ang aming distansya ay 1,584,748. Ang mga coordinate ng 1,254,782 at 1,678,441 ay humigit kumulang 175 bilyong kilometro. Ayon sa aming normal na bilis, aabutin ng halos 11 araw upang maabot. Oo. Ang kapitan ay tumanggo ng may kasiyahan at sinabi, ang distansya na ito ay hindi masama. Sa kabutihang palad, naisip ko na kailangan kong lumipad ng 2 o 3 buwan upang magulat sa master. Okay. Sa spaceship ni Yin Laiyang. Guro, isang gwardya ang lumapit kay Yin Laiyang at nagulat, ayon sa pinakabagong balita mula sa 37th Fleet. Kasalukuyan silang mga 175 bilyong kilometro ang layo mula sa lupa. Ayon sa Planetary Fourth Order Mothership, 20 bawat segundo sa bilis na humigit kumulang 10,000 kilometro, aabutin ng humigit kumulang Oo, okay, naiintindihan ko. Tumanggo si Yin Laiyang na may kasiyahan at malamig na sinabi, Hongdali, ibubuli kita kung maglakas loob ka. Ang iyong planetang tahanan, gusto kong makita kung hanggang kailan ka mananatiling mahirap. Brent Revolving Restaurant, sa private room no. 10,000. Ito ay isang espesyal na pribadong silid na kabilang sa pamilya Jiang. Walang sino man ang pinapayagang gumamit nito maliban sa mga miyembro ng pamilyang Jiang. At sa oras na ito, nasa pribadong silid na ito si Hongdali at ang iba pa. Ano? Anong sinabi mo? Sumigaw si Yin Tianzang, sinabi mo talaga na gusto mong i-absorb si Hongdali para maging isang peripheral noble. Paano ito posible? Paano ito posible? Siya ay isang walang galang, maruming bumpkin ng bansa. Sinabi mo talaga na gusto mo siyang i-absorb sa mga peripheral nobles. Maaari ka bang magsabi ng ilang salita? Gusto ni Jiang Chenzo na patayin ang lalaking ito gamit ang isang kamao, bakit mo nakalimutan na binugbog ka ni Hongdali noon? Totoo ang sinabi niya. Grabe talaga ang memorya ni Yin Tianzang. Nakalimutan niya ang lahat sa isang kisap mata. Paano mabubugbog ang isang galactic aristocrat na tulad ko, na napakagwapo, matikas at matikas? Naging narcissistic na naman si Yin Tianzang. Halos lahat ng gene at bawat cell ko ay napaka-perpekto.
Pag-usapan natin ito, tiyak na pinili ni Jiang Chenzo na huwag pansinin ang narcissist at sinabi kay Hongdali, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong mga gawain sa pag-uwi ko. Ako, kinausap ang aking ama. Sinabi ng aking ama na dahil sa relasyon kay Senior Mo Chanji, kwalipikado ka pa ring maging isang peripheral noble ng aming pamilyang Jiang. Ano ito sa lupa? Nagtataka na tanong ni Hongdali, ang mga maharlika sa paligid. Kakaiba, bakit hindi ko narinig na binanggit ito ni Tang Long dati? Sa oras na ito, lumabas din ang projection ni Tang Long, Chenzo, ano ang nangyayari sa mga peripheral nobles na ito? Bakit hindi ko ito narinig noon? Well, sa madaling salita, inayos ni Jiang Chenzo ang kanyang mga salita at dahan-daang sinabi, ang sistemang ito ay nagmula 823 taon na ang nakalilipas. Kami, ang Galactic Nobles, ay palaging may kaunting populasyon, habang ang Galactic Alliance ay may dumaraming populasyon at lumalaking saklaw ng impluensya. Nangangailangan ito ng maraming tagapamahala. Upang sa wakas ay mapagtagumpayan ang grupong ito ng mga taong nagpasya at ang mga presby na planeta, ang presby ng mga tao ay gumugol sa wakas ng 3 taon ng talakayan ng mga tao at planeta. Maabsorb sa aming pangalawang pangunahing klase ang grupong ito ng mga tao ay tinatawag na peripheral na aristokrasya. Kabanata 718, wala kang kapantay sa akin mula noong ikaw ay 3 taong gulang. Ang mga peripheral nobles ay kasalukuyang nahahati sa 8 antas, batay sa kulay ng windbreaker. Ang red trench coat ay ang pinakamababang peripheral noble. Pagkatapos nito, may orange, at pagkatapos ay may mga yellow, green, cyan, blue, purple at peripheral nobles. Ang nangungunang itim. Ang bawat antas ng peripheral nobles ay may iba't ibang kapangyarihan din. Ang pinakamababang antas na pula ay may teritoryong 300,000 metro kwadrado at maaaring magpakilos ng isang first order na planeta. Ang interstellar mothership ay nilagyan ng 2 planetary first order warrior bilang mga escort. Orange, ay may 2 lugar ng teritoryo, isang manor na sumasaklaw sa isang lugar na 100,000 square meters, at maaaring magpakilos ng 2 planetary first order warrior at 4 na planetary first order warrior para protektahan ito. Dilaw, teritoryo ng ikatlong distrito, isang manor na 100,000 metro kwadrado, 3 first order planetary mothership, na binabantayan ng mga sikat na first order na mandirigma. Berde, teritoryo ng ika-4 na distrito, isang manor na 1.2 milyong metro kwadrado, 4 na planeta. First Order Mothership, binabantayan ng 8 Second Order Planetary Warriors. Pagdating sa Qinghui, ang antas ay lubos na napabuti, na may teritoryong 2 milyong metro kwadrado, isang Second Order Planetary Mothership, at 2 Second Order Planetary Warrior. Guard. Asul, doble, lila, doble muli. Ang pinakamataas na antas ng mga panlabas na maharlika ay itim, na may teritoryo ng ika-12 distrito, 1 milyong metro kwadrado ng manor, isang Planetary Level 3 Mothership, at 2 Planetary Level 3. Warrior Guard. Kaya, sa ganoong kahusay na pagtrato, ang pagtrato sa mga peripheral nobles ay karaniwang maihahambing sa aming mga tunay na beta stars. Bawat taon, mayroong hindi mabilang na natitirang mga tao na nakikipagkumpetensya para sa mga peripheral nobles na ito. Noong nakaraang taon, ang aming pamilyang Jiang ay may kabuuang 30 pulang peripheral nobles, at ang bilang ng mga taong nakikipagkumpetensya ay. Huminga siya ng malalim bago sinabing, 18 million people. 18 milyong tao. Makipagkumpetensya para sa 30 pwesto. Diyos, ito ay hindi mabilang na mas mabangis kaysa sa kompetisyon para sa mga tagapaglingkod sibil sa lupa, hindi ba? Takot na takot si Hongdali na halos maubos ang kanyang ilong, hindi ba? Napakaraming tao ang nakikipagkumpetensya para sa 30 pwesto lamang. O ito ba ang pinakamababa? Ito ay isang taon na may kaunting bilang ng mga tao. Ngumiti si Jiang Chenzo. Tumatawa. Kung tutuusin, ang mga peripheral nobles ay katumbas ng pag-iiwas sa mga teritoryo at pagiging mga prinsipe. Hanggat ang lugar sa ilalim ng kanilang nasasakupan ay hindi masyadong sobra, halos katumbas sila ng mga emperador. Medyo marami ang mga pakinabang. Tayo, ang mga maharlikang galactic, ay katumbas ng pamamahala sa buong kalawakan, at ang ating kapangyarihan ay napakalaki pa rin. Tumanggo si Shi Tanglong bilang pagsang-ayon. Sinabi, totoo ito. Ang populasyon ng mga maharlikang galactic ay palaging isang malaking problema. Ito ay gumugulo sa mga beta star sa hindi mabilang na mga taon. Gayunpaman, Chenzo, pagkatapos mong sabihin ang napakaraming bagay, hindi mo ba hilingin sa maliit na bastard na ito na si Hongdali na lumahok sa kompetisyon? Kung gayon sa palagay ko ay maaari mo lamang siyang patayin para sa kasiyahan. Tama siya. Sino si Hongdali? Iyan ay isang bagay na kayang lutisin ng iba gamit ang kanilang sariling mga kamay, at hindi ko ito gagawin sa aking sarili. Ang mga bagay na kayang lutisin ng pera ay hindi dapat lutisin ng puwersa. Ang maaaring malutas sa $10 ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100. Ang paghiling sa kanya na makipagkumpetensya para sa kota ng mga peripheral nobles ay isang bagay na imposible kahit hanggang kamatayan. Siyempre hindi, tumingin si Jiang Chenzo kay Hongdali. Ngumiti siya at sinabing, si Dali mismo ay napakalakas, at ganito ang relasyon niya sa senior na si Mo Chanji, kaya natural na priority niya.
Umuwi lang ako para hingin ang opinyon ng kanyang ama. Ang ibig sabihin ng kanyang ama ay maaaring direktang maging orange level na peripheral noble si Dali, at maaari kang direktang dumaan sa mga pamamaraan sa lahat ng iba pang aspeto ng hindi kumukuha ng mga pagtatasa. Direktang maging isang peripheral noble. Walang kinakailangang formalidad. O maging isang orange level na peripheral noble. Ito ay isang masayang pugad ng pagbabasa. Tumingin si Hong Dali kay Tang Long na may ngiti sa kanyang mukha, Tito Tang Long, ang lakas talaga ni Senior Mo Chanji, hehe. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Pagkatapos maging isang peripheral noble, malamang na mas mababa ang problema niya at mas maraming pribilehiyo. Marami naman. Ang gusto mo ay ang epektong ito. Ang susi ay hindi palitan ng pangalan. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Sinulyapan ni Tang Long si Hong Dali nang walang pag-uusisa. Ang matandang master ay ang unang mandirigman ng East Galaxy, ano ang biro? Dali, tumingin si Jiang Chenzo kay Hong Dali at nakangiting sinabi, ito ano sa tingin mo? Pero kailangan mong sumang-ayon. Hey, so? Komandat si Hong Dali kay Jiang Chenzo, basta tumango ako, magiging peripheral noble ka. Tama iyan, Jiang Chenzo. Daan. Hindi masama, ngumiti si Hong Dali at tumango, kung gayon, maging isang peripheral noble muna tayo. Sa totoo lang, maayos ang lahat. Ang pangunahing punto ay ang iyong mga damit ay talagang cool. Emosyonal siyang sumang-ayon dahil sa pananamit. Well, dinala ko lahat ng damit mo. Pinalakpakan ni Jiang Chenzo ang kanyang mga kamay, at hindi nagtagal ay nagpadala ang isang gwardya ng isang kristal na kahon. Sa loob ng kahon, isang ganap na transparent ang mga damit ay maayos na nakatupi at nakahiga sa loob, naglalabas ng mga pagsabog ng marangal na liwanag. Eksklusibong windbreaker para sa Galaxy Nobles, na ginawa ni Jiang Chenzo, 100% authentic. Bakit transparent? Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, hindi ba sinabi mo na ito ay orange? Hillbilly, kung hindi mo gusto, huwag mong suotin. Galit na sinabi ni Yin Tianzang, ang mga windbreaker ng Galaxy Nobles ay ganito ang hitsura sa simula. Maghintay. Magbabago lamang ang kulay kapag nakumpirma na ang may-ari. Desidido ang mga tagalabas na huwag itong pek-ain, at hindi sila mangangahas na pek-ain ito. Hindi pa rin ako naniniwala sa iyo kung ikaw ay isang bumpkin. Kung hindi dahil sa Chenzo ay talagang gusto mo, ibig mo lang ako. Well, ang taong ito ay isang perpektong modelo na pinagaling ang kanyang mga peklat at nakalimutan ng sakit. Sigurado ka bang ikaw ang sumampal sa akin o ako ang sumampal sa iyo? Hindi man lang tinapunan ng magandang tingin ni Hong Dali ang lalaking ito, gusto mo bang lumabas at magsanay muli? Palaging isang galactic noble, perpekto, marangal at eleganteng, bawat cell ay walang bakas nito. Flawed Galaxy Noble. Tumalon si Yin Tianzang, naniniwala ka ba na hindi ka kailanman magiging isang peripheral noble sa iyong buhay? Sinabi ni Hong Dali Tit 4. Tat. Hindi ka makapaniwala. Nang magsimula muli ang laban, mas matalino si Jiang Chenzo sa pagkakataong ito. Tumayo siya at hinayla si Yin Tianzang palayo, hininaan ang kanyang boses at sinabing, pwede bang tumigil ka na sa sobrang kahihiyan? Hindi mo pa ba nakikita ang init ng ulo ni Hong Dali? Hindi ka sapat. Napakatanga mo. Kailangan mo siyang ipaglaban. Kalokohan. Naglakas loob siyang salakayin ang gayong marangal na tao. Nagpatuloy si Yin Tianzang, kapag naiisip ko kung gaano ako kahihiyan, gusto ko sana siyang patayin ng 100 beses. 100 beses. Hindi ba pwedeng iba? Galit na sinabi ni Jiang Chenzo, pwede mo ba akong pakinggan minsan? Sabihin. Kinagat ni Yin Tianzang ang kanyang mga ngipin, pinili kong tanggapin ito. Pumunta ka ngayon at sabihin na ako ay mapusok noon, pasensya na, at subukang mamuhay ng payapa sa hinaharap. Pumunta ka kaagad. Itinaas ni Jiang Chenzo ang kanyang kamao, kung hindi ka pupunta, matatalo kita. Wala kang laban sa akin mula nung ikaw ay 3 taong gulang. Okay. Ang banta na ito ay sapat na malakas, at si Yin Tianzang ay kailangang yumuko sa pagkakataong ito, hindi sa hindi kita kayang talunin. Ayokong saktan ka. Nakita niyang muling itinaas ni Jiang Chenzo ang kanyang kamao at akmang kikilos, kaya mabilis itong tumakbo palayo. Iyon ay, umupo si Yin Tianzang sa harap ni Hong Dali na may pagmamayabang, tumingin sa kisame, at humihingi, kasalanan ko ito noon, medyo impulsive ako, pasensya na, pero sa totoo lang, napakalakas mo, kumpara sa kaunti lang ako. Bagamat hindi siya nagsabi ng kahit ano ng taos-puso, at hindi tumingin kay Hong Dali, na para bang kinakausap niya ang kanyang sarili, ngunit para sa isang narcissistic at mayabang na tao na sabihin ito ay medyo mahirap. Madaling pag-usapan, narinig ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, kung gayon ang bagay na ito ay nahayag ngayon. Kaya, humuhuni si Yin Tianzang, hindi kita binibigyan ng mukha, binibigyan ko si Chenzo ng mukha, kaya hindi mo ba iniisip na natatakot ako sa iyo? Hindi mahalaga. Tumalikod si Hong Dali at mabilis na bumunot ng kasing laki ng kamao na madilim na pulang bato at ibinato kay Yin Tianzang, medyo mapusok ako noon, ibibigay ko ito sa iyo. Babayaran ko ito. Talagang mapagbigay si Hong Dali. Sa pangkalahatan, hanggat ang iba ay hindi talaga nagdudulot ng anumang malaking pinsala sa kanyang mga kaibigan, sa pangkalahatan ay wala siyang pakialam dito.
Ngayong binago na ni Yin Tianzang ang kanyang pangkalahatang paraan ng pagyuko ng kanyang ulo, natural na hindi siya maaaring manatiling matigas ang ulo. Nag-away din ang dalawa noon, at pareho silang nagpalitan ng suntok. May kasabihan na kapag nagkita sila, makakalimutan na nila ang kanilang mga sama ng loob. Ito ay ganap na totoo. Paano ka naglakas loob na kunin ang isang piraso ng sirang bato bilang regalo sa pagbati? Ikinukot ni Yin Tianzang ang kanyang mga labi, ngunit pagkatapos ng ilang sandali na hawakan ang bato sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay lumaki ng lumaki, at ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malawak. Kung patuloy niyang bubuksan ito, kailangan niya itong maging baligtad na salita, ito ay isang hiyas ng enerhiya. Isang hiyas ng enerhiya na nagpapataas ng enerhiya ng 50%. Nabigla talaga siya. Bagamat bilang isang galactic noble, hindi niya alam kung gaano kataas ang kanyang kayamanan, ngunit si Yin Tianzang mismo ay hindi pa nakakita ng super grade na gemstone na ganito ang laki na may 50% pagtaas ng enerhiya. Hindi kalabisan na sabihin na ang bagay na ito ay may presyo ngunit walang pamilihan. Magkano ang pera mo? Kung hindi ka nagbebenta ng kahit ano, hindi mo ito mabibili kung gusto mo. Ito ay hindi isang ordinaryong kalakal tulad ng lakas plus 7 liksi plus 8. Ang mga hiyas ng enerhiya ay talagang isa sa mga pinakahinahangad na kalakal sa mundong ito. Ang anumang hiyas ng enerhiya na may pagtaas ng enerhiya na higit sa 30% ay mag-uutos ng mataas na presyo. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang halaga, ngunit ang pambihira. Sobrang bihira. Sa madaling salita, ang iba't ibang mga dayuhang hayop sa kalawakan ay hindi gumagawa ng mga core ng enerhiya. Sa madaling salita, kung gusto mong makakuha ng mga hiyas ng enerhiya, maaari mo lamang subukan ang iyong swerte sa sunod-sunod na planeta. Kung makaharap mo ito ay isang malaking kapalaran. At madalas, kung suswertehin ka, karamihan sa mga produktong na-encounter mo ay mga ordinaryong paninda lamang na may pagtaas ng 10% at 20%. Ang mga naturang produkto ay kadalasang nakakakuha ng mataas na presyo, pabayaan ang mga may pagtaas ng 50%. Kaya casual na inihagis ni Hong Dali ang napakataas na kalidad na hiyas kay Yin Tianzang, at maging si Tanglong ay naramdaman na parang dumudugo ang kanyang puso at nawawalan siya ng kapalaran. Napakagandang hiyas. Ngunit hindi ito pinansin ni Hong Dali. Nagdala siya ng ilang walang ingat. Ang susi ay ang mga katangian ng bagay na ito ay mahigpit na nakompres sa Galaxy Alliance, na may 5 puntos na lang ang natitira. Ito ay higit na nangangailangan para sa anumang bagay. Para kay Hong Dali, na pinakamahal, natural na mababa ang tingin niya sa kanya. Kabanata 719, Maharlika Dali. Akala ko ang bagay na ito ay medyo masaya, kaya inipon ko ito ng walang tigil, nakangiting sabi ni Hong Dali, alisin mo ito kung gusto mo. Hindi ko na ito kailangan ngayon. Talagang binigay mo sakin. Tuwang-tuwa si Yin Tianzang na nabigla. Isang super grade gem na may 50% increase, ibigay mo lang sa sarili mo. Siya ay binugbog hanggang mamatay, ngunit ngayon ay binibigyan niya ang kanyang sarili ng isang magandang bagay sa isang kisap ng mata. Pwede pa rin bang peke? Nakangiting sinabi ni Hong Dali, ako ay binugbog, pinagalitan, at ang hindi pagkakaunawaan ay nalutas na. Hindi ko talaga matukoy kung sino ang pumatay, tama ba? Hindi siya nagkamali. Kung tutusin, paanong ang isang tulad niya na hindi man lang nakapatay ng manok ay direktang pumatay ng tao? Ngunit sa totoo lang, noong una niyang nakilala si Yin Tianzang, talagang mahirap siyang talunin. Ang pakikipag-usap tungkol kay Yin Tianzang, maraming pagkukulang, ngunit ang isang magandang bagay ay ang taong ito ay walang mga trick at lahat ay prangka. Hehe. Humajijek si Yin Tianzang habang hawak ang energy gem, oo naman, isang perpektong hiyas lang ang makakapantay sa perpektong jeans ko. Tinakpan ni Hong Dali ang kanyang mukha, Diyos, narito muli. Dali, nang makitang sa wakas ay naayos na ng dalawang panig ang usapin ng mapayapa nang hindi nagdulot ng anumang pagkawala ng buhay, ang iba pang bagay ay naging simple. Sinabi ni Jiang Chenzo, ano sa palagay mo ang aking nakaraang panukala? Sumali sa Peripheral Nobles. Okay, ang mga mata ni Hong Dali ay kumislap ng ginto, kung gayon, pupunta ako at magsaya. Hehe, matagal ko nang gusto itong windbreaker. One Piece ito, mukhang maganda. Dahil gusto mo ito, subukan natin ito. Ngumiti si Jiang Chenzo, at maging sinatang Moxen at Li Nianwei ay nagulat sa kanyang kaakit-akit na hitsura. Ang Jiang Chenzo na ito ay talagang isang karaniwang kagandahan, hindi nakakagulat na si Yin Tianzang ay nabighani sa kanya. Sige, subukan ko, haha. Binuksan ni Hong Dali ang kahon at inilabas ang windbreaker. Inabot ni Jiang Chenzo at marahang hinawakan ang windbreaker. Ang windbreaker ay biglang naging orange na may metal na kinang. Ito ang paboritong kulay ni Hong Dali, Fuhao Gold. Paglagay ng windbreaker sa kanyang mga balikat, 4 na malalaking itim na karakter ang biglang lumitaw sa likod ng windbreaker. Nangingibabaw. Wahahahahahaha. Dali, mukhang nakaistilong ka sa windbreaker na ito. Sinabi ni Tang Moxon na may nakakasilaw ng ngiti, mula ngayon, papasok ka na sa upper class society ng Galaxy Alliance, tama ba? Palagi namang magiging ganito ang kakayahan ni Young Master. Si Li Nianwei ay ganoon din. Ngumiti siya at sinabing, ang bilis mong pumasok sa upper class, haha.
Sinuot ni Hongdali ang windbreaker at tumingin sa paligid. Sa katunayan, dahil sa kanyang likas na katangian, wala siyang ideya tungkol sa iba't ibang benepisyo na tinatamasa ng mga peripheral nobles. Isa lang siyang simpleng tao. Sa tingin ko ang windbreaker na ito ay medyo nakaistilong, Zinxan. Sister Nianwei. Guwapo ba ako ngayon? Haha, guwapo. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, mas guwapo kaysa dati, haha. Mabuti yan, marahas na tumanggo si Hongdali, isusuot ko ito sa trabaho bukas. Hehe. Sa sandaling sinabi ito ni Hongdali, biglang bumukas ang pinto sa silid, at isang malamig na boses ang tumunog, sino si Hongdali, tumayo ka at tingnan ko. Lumingon ang lahat, at nakita ang lalaking may maikling balbas at kumikinang na mga mata. Ito ay ang ama ni Yin Tianzang, si Yin Laiyang. Sa sandaling pumasok si Yin Laiyang sa silid, ang temperatura ng buong silid ay biglang bumaba ng ilang degree, na naging dahilan upang ito ay lumalamig. Pare, bakit ka nandito? Nang makita ni Yin Tianzang ang pagdating ng kanyang ama, tumalon siya at sumalubong sa kanya, at sinabing, kakakilala ko lang ngayon, gusto niya ako, haha, binigyan pa niya ako ng regalo. Friend, mamaya na natin pag-usapan. Sumulyap si Yin Laiyang sa mga manunood at mabilis na nakita si Hongdali, na nakasuot ng orange na trench coat, at agad nang umisi, Hongdali ka ba? Napakahusay mo, narinig ko na nabuli ka. Mai Tianzang, paano mo planong lutisin ang bagay na ito? Ito ay talagang isang maliit na bagay na dapat gawin, ito ba ay isang paraan upang mailabas ang iyong galit? Gusto ko. Gaya ng nabanggit kanina, super protective na tao si Hongdali, kaya wala talaga siyang masamang pag-iisip sa ibang taong protective. Talagang normal at makatwiran para kay Hongdali na puntahan ang kanyang anak nang siya ay binugbog. Si Dali ay medyo magalang sa pagkakataong ito, ikaw ba si Uncle Yin? Ah, tama, lahat ng dati ay lahat ng hindi pagkakaunawaan. Nagkasundo na kami ni Tianzang, haha, nagkasundo na kami. Sa pagkakataong ito, nakatayo rin si Yin Tianzang. Pagsalitaan ng mabuti si Hongdali, oo, ama, nagkasundo na kami. Lahat ng iyon ay hindi pagkakaunawaan. Kung saan, binigyan pa ako ni Dali ng regalo. Kalokohan. Galit na sinabi ni Yin Laiyang, kung sasabihin mong lalaban tayo. Kung magkasundo tayo, magkakasundo tayo. Ano sa tingin mo kaming mga Galaxy Nobles? Ah, ito. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang ilong, at medyo hindi siya sigurado sa ibig sabihin ni Yin Laiyang, ano ang ibig sabihin ni Uncle Yin. Dahil naging peripheral noble ka na, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Sinabi ni Yin Laiyang, isa, maging tagasunod ng aking anak. Simula ngayon, makikinig ka sa anumang sasabihin niya at bawal kang tumutol. I have sent 8 planetary level 4 motherships to your home star. 11 days after, he said, you can choose to resist, but by then, your home star will be bombed and no scum will be left. You will also lalabas from this. The universe will disappear completely. Masasabing pamimilit at pang-iindus ito, at halatang gusto niyang iyuko ni Hongdali ang kanyang ulo. Ngunit ang problema, si Hongdali mismo ay walang magawa, ngunit hindi mo maaaring takutin ang kanyang pamilya, kung hindi ay magagalit si Dali at magiging seryoso ang kahihinatnan. Paano kung hindi ako pumili? Lumalamig din ang boses ni Hongdali, at tumingin siya kay Yin Tianzang, ano ang mangyayari? Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Dahan-daang hinawakan ni Yin Laiyang ang tasa sa tabi niya, alam kong kaya mong kontrolin ang kidlat, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang kasanayan para sa akin. Nang makitang lumalala ang kapaligiran, talagang kinabahan si Jiang Chenzo. Si Yin Laiyang ang kanyang ama, na iba kay Yin Tianzang. Hindi mahalaga kung bugbugin siya ni Yin Tianzang kung talagang naiinis siya, ngunit hindi siya nangangahas na magkamali kay Yin Laiyang. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa buong silid ay malapit ng masira, at ang mga palad ng lahat ay pinagpapawisan. Dahil alam ni Yin Laiyang na kayang kontrolin ni Hongdali ang kidlat at hangin, naglakas loob pa rin siyang lumapit at sabihin ang mga salitang ito, na nagpapakita na mayroon siyang paraan upang harapin ito. Malamang, may mga taong nakapaligid sa kanya na hindi natatakot dito, tulad ng maliit na lalaki na nakatitig kay Hongdali mula nang siya ay pumasok sa pinto. Laiyang, napaka-protective mo pa rin sa mga pagkukulang mo. Sa kabutihang palad, nang malapit nang magsimula muli ang laban, isang boses ang nagpakawala ng ginhawa sa lahat. Hindi na kailangang magtanong, ang ama ni Jiang Chenzo, si Jiang Duxing, ang dumating. Ama. Si Jiang Chenzo ay puno ng pagtataka nang marinig niya ang boses, at nagmamadaling binati siya, sa wakas nandito ka na. Well, nandito ako, okay lang. Magiliw na tinapik ni Jiang Duxing ang kamay ni Jiang Chenzo. Pagkatapos ay umupo siya sa tapat ni Yin Laiyang. Si Dali ay inapo ng senior na si Mo Chanji ng ating Saiyan clan. Bagamat hindi niya pinalitan ang kanyang apelyido sa Mo, siya ay itinuturing na ngayon na miyembro ng Peripheral Nobles, at espesyal na inaprubahan ko ito. Bigyan mo ako ng mukha. Kalimutan na lang natin ito. Ito ay pagkakasundo. Sa katunayan, ang kasalukuyang eksena ay medyo kawili-wili.
Ito ay katulad ng eksena sa Young and Dangerous kung saan ang mga boss ng gang ay nakikipag-usap sa mga tuntunin sa paligid ng mesa. Sabi mo kalimutan mo na. Hindi man lang tumingin si Yin Laiyang kay Jiang Duxing, nakatitig lang kay Hong Dali. Siya ay nagsabi, ang aking anak ay nabuli niya, at siya ay nabuli ng 2 beses. Kung hindi niya ako bibigyan ng kasiya siyang sagot, maaari ko pa bang iangat ang aking ulo at maging isang mabuting tao sa Beta Star sa hinaharap? Tanong din ang sinabi niya, Galaxy Nobles kung nabuli ka ng isang ordinaryong tao at nagparaya pa, 2 beses, hindi mo na talaga kailangang magulo sa hinaharap. Oo, tama iyan. Hinawakan ni Jiang Duxing ang kanyang baba, at pagkatapos ay tumingin kay Hong Dali, Dali, sa aking palagay, bakit hindi mo aminin kay Tianzang ang iyong pagkakamali? Sa pagsama ko rito, sa tingin ko ay hindi magiging masyadong si Tianzang paano kung ipahiya ka. Aminin mo ang iyong pagkakamali. Tumingin si Hong Dali kay Yin Tianzang at sinabing, kailangan ba ito? Pagkaraang marinig ito, si Yin Laiyang ay magiging magkasya. 2 beses mong binubuli ang anak ko, kahit hilingin kong aminin mo ang pagkakamali mo. Sa tingin mo ba madali lang tayong mabuli? Ngunit ayaw niya, pilit na umiling si Yin Tianzang, hindi. Hinding-hindi. Talagang hindi na kailangang aminin ang iyong pagkakamali, talagang hindi kailangan. Paano ako, isang taong tulad ko na may bawat selula sa aking katawan ay perpekto, hihilingin sa iyo na aminin ang iyong pagkakamali? Sinabi ni Yin Tianzang ang mga salitang ito. Bamuka ang bibig ni Yin Laiyang. Mahal, nasira ang utak ko. Nais ni Yin Laiyang na magsimula ng away, ngunit ayaw niyang lumapit sa kanya si Yin Tianzang, hawak ang isang bato ng mahigpit sa kanyang kamay, at ulong, ama, ang Hong Dali na ito ay napakasama sa akin. Binigyan mo lang ako ng regalo, na napakabuti. Ang ganda talaga ng regalo. Ano ang mayroon tayo, ang mga maharlikang galaxy? Galit na sinabi ni Yin Laiyang, anong uri ng bagay ang binili ko sa iyo? Bibigyan kita ng 10,000 mamaya. Agad na hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Pilit na pinipigilan ni Jiang Chenzo ang kanyang pagtawa. Lumingon si Tang Moxon at ang iba pa, nanginginig ang kanilang mga balikat. Ito. Ang ekspresyon ni Yin Tianzang ay napakakaiba. Sa palagay ko, ama, hindi ka talaga makapagbibigay ng ganoon kalaki. Mayroon bang anumang bagay sa kalawakan na ito na hindi ko maibibigay? Malakas na sinabi ni Yin Laiyang, ano ba, basta ilabas mo, ibibigay ko sa iyo ang anumang ibigay niya sa iyo, simula sa 10,000 yuan. Si Yin Laiyang ay may kumpiyansa. Ayaw niya talaga ng mga ordinaryong bagay. Bilang isang galactic noble, ano ang hindi mo pa nakikita? Ano ang gusto mo ngunit hindi mo makuha? Ang Hong Dali na ito ay nagbigay sa kanyang anak ng isang hindi maipaliwanag na regalo, at ang kanyang anak ay nakalimutan pa ang tungkol sa pambubuli noon. Paano kaya ito? Sa oras na ito, naging usyoso din si Jiang Duxing at nagtanong, Tianzang, ano ang ibinigay sa iyo ni Dali? Napakahiwaga, ito ba ang bato sa iyong kamay? Sa palagay ko ay hindi malaking bagay ang batong ito, ikaw ay bibigyan kita ng kaunti kung gusto mo. Resolbahin muna natin ang hindi pagkakaunawaan ngayon. Bihira na ngayon ang mahinahong talakayan. Likas na ang hampasin habang mainit ang bakal, ngunit huwag hintayin na magkaroon ng pagkapatas, na hindi magtatapos ng maayos. Ito, medyo napahiya si Yin Tianzang, medyo nag-aatubili akong humiwalay sa bagay na ito. Ibigay mo sa akin. Iniunat ni Yin Laiyang ang kanyang kamay, napakasayang regalo, hindi mo man lang ba ito maipakita sa akin? Okay, nag-atubili na inilagay ni Yin Tianzang ang energy gem sa kamay ng kanyang ama, ito na. Ama, napagkasunduan namin na ang panimulang presyo ay 10,000 at walang diskwento ang pinapayagan. Mangyaring bigyan ako ng 1 buwan ng pass. Kabanata 720, ako ay isang ama. 10,000 ay 10,000. Pagkatapos, nang maunawaan ni Yin Laiyang kung ano ito sa kanyang kamay, agad niyang pinagsisihan ito, 10,000. 10,000 enerhiyang hiyas na may pagtaas ng 50%. Ngumiti si Yin Tianzang. With a look on his face, pare, pumayag ka lang, hindi ka magsisinungaling sa akin, di ba? He smiled so ********, kung meron pang buntot, magmumukha na siyang little devil sa TV. Namula agad ang mukha ni Yin Laiyang, at natigilan siya ng halos kalahating minuto habang hawak ang napakataas na kalidad na energy gem sa kanyang kamay. Ang ekspresyon ni Jiang Duxing ay mas maganda. Paimpol niyang ibinaling ang kanyang ulo, ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay magkadikit, at ang kanyang mga balikat ay hindi mapigilan. Halatang napakahirap tiisin. Sinabi niya na padadalhan niya si Yin Tianzang ng ilan, iyon lang, ngunit hindi sinabi iyon ni Yin Laiyang. Pinalabas silang lahat. Halos hindi mapigilan ni Tang Moxon ang panunood habang ibinaon niya ang kanyang ulo sa mga bisig ni Li Nianwei at mahinang tumawa, Sister Nianwei, siya ba ang maalamat na manlolokong ama? Siguro nga, di ba? Hindi napigilan ni Li Nianwei na matawa, at nilingan niya si Tang Moxon, sa katunayan, tila si Yin Tianzang ay hindi masyadong mapot. Mapagpasyahang sinabi ni Lucifer, tulad ng inaasahan, kahit sino pa ito, basta't kasama niya si Hong Dali. Maaga o huli, magiging nakakatawa ito.
Paano mo masasabi na mataas ang IQ ng isang tao? To the point lang ito. Ubo. Sandaling natigilan si Yin Laiyang at umubo ng marahas, nag-iisa lang ako. Eto na, matagal na tayong hindi nagkikita. Bakit hindi tayo tumuloy at uminom? Sige, inom tayo. Namula din si Jiang Duxing. Ngayon lang niya sinabi na magpapadala din siya ng ilan kay Yin Tianzang. Kahit na halos biro lang, itong 50% increase sa energy gems. Ahem, wala akong sinabi ngayon lang. Well, okay. Matapos kumalma ang lahat, marahang iwinagayway ni Yin Laiyang ang kanyang kamay, pwede na kayong lumabas. May ilang salita akong sasabihin sa kanya. Dumating ngayon si Jiang Duxing para lang maging peacemaker, kaya natural na kailangan niyang makipagtulungan. Lahat, mangyaring lumabas at maghintay sandali sa labas. Hindi nagtagal, si Yin Laiyang at Hong Dali na lang ang naiwan sa silid. Ang pangalan mo ay Hong Dali, tama ba? Mahina-hong sinabi ni Yin Laiyang, alam mo kung bakit. Hindi ba ako direktang kumilos laban sa iyo noong binubuli mo ang aking Tianzang? Ngayong walang ibang tao sa paligid, agad na nag-online ang IQ ni Hong Dali. Ngayon hindi na niya kailangang magpanggap. Sa wakas, ipinakita na naman niya ang kanyang talino sa kanyang dalawang buhay. Pag-usapan ito. Sa huling pagkakataon na pinag-isipan kung mabuti ang mga bagay-bagay. Ito ay noong siya ay naglakbay lamang sa oras. Sinabi ni Hong Dali, ang tiyo ay isang taong mapagtanggol, at ako rin ay isang taong protection. Bata pa. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, tumawa ng malakas si Yin Laiyang, oo, napakagaling mo. Actually, originally, nabalitaan ko na ginulat mo ang aking Tianzang. Kung susundin ko ang aking orihinal na plano, kahit na may kaugnayan ka kay Mo Chanji, ngunit binubuli mo ang aking Tianzang, direktang sisirain ko ang iyong planeta at pagkatapos ay tatawagan ang ating Shinra. Papatayin kayong lahat ng mga bantay ng pangunahing lungsod. Pero kalaunan, nagbago ang isip ko nang mabalitaan kung ginagawa mo yun para protektahan ang mga kaibigan mo. Ang mga maharlika ay mga kaaway, at kailangan kong aminin na mayroon kang ilang lakas. So, medyo nagbago ang pananaw ko sa iyo. Bagaman bilang mga maharlikang galactic, mayroon tayong malaking kapangyarihan sa ating mga kamay. Hinding-hindi magkakaroon ng anumang pagbabago. Totoo na ako ay isang galaxy noble, ngunit ako ay isang ama din. Ako ay, magiging, at palaging magiging ama ng aking pamilya. Kailangan kong isipin ang aking Tianzang. Medyo immature ang karakter ng Tianzang ko, I believe you can see this. Noong una, medyo nag-aalala ako tungkol sa bagay na ito, ngunit sa oras na ito, lumitaw ka. Mayroon kang lakas at tapang, ngunit mayroon ka pa ring maraming magagandang bagay. Inaamin ko na bihira ang energy gems, pero hindi kita sasamantalahin dahil pumayag ka na. Naging kaibigan mo si Tianzang, kaya sa tingin ko hindi siya mahihirapan. Dahan-daang sinabi ni Yin Tianzang, nakinig ng mabuti si Hong Dali, napakaamo ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Kung pag-uusapan, walang sama ng loob si Hong Dali kay Yin Laiyang. Dahil sa Yin Laiyang, nakita ni Hong Dali ang anino ng kanyang ama na si Hong Weigyo. Gaano magkatulad? Ang parehong pag-aalala para sa kanilang mga anak, ang parehong takot na ang kanilang mga anak ay magdusa kahit na isang maliit na pagkawala. Tito, makatitiyak ka tungkol dito, nakangiting sabi ni Hong Dali, tiyak na hindi mahihirapan ang kaibigan kong si Hong Dali. Tumawa si Yin Laiyang at sinabi, kapag sinabi ito ng iba, ako maaaring iniisip mo na sinusubukan mo akong pasayahin, ngunit naniniwala ako kapag sinabi mo ito, dahil napatunayan mo na ito sa iyong mga aksyon noon. Well, kung gayon. Sa susunod, hanggat wala kang gagawin sa pangunahing lungsod na ito ng Shinra. Kaya ko pa ring pangasiwaan ang mga problemang iyon na hindi malulutas. Sa sandaling sabihin ni Yin Laiyang ang mga salitang ito, hindi kalabisan na sabihin na malayang makakagala si Hong Dali sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Hinimas ni Hong Dali ang kanyang ilong, ang pagkawala ba ng pamilya ay isang bagay na hindi malulutas. Hindi kami kapos sa pera. Ngumiti si Yin Laiyang, bahala ka. Okay, nandoon na ang vilya mo, sira na ba? Gaya ng inaasahan, hihilingin sa iyo ng babaeng Chenzo na manatili muna dito, at aayusin ko ito sa lalong madaling panahon para sa mga kaibigan kong Tianzang. Sabi niya at dahan-daang lumabas. Ngumuso si Hong Dali, napakalaking trabaho ang ginawa niya, wala siyang sinabi, at niyakap niya ang isang malaking puno. Di nagtagal, pagkaalis ng dalawang matandang lalaki, lahat ay nagmamadaling pumasok. Nagtanong si Tang Moxon, Dali, ano ang sinabi sa iyo ni Tio Yin ngayon? Wala lang, nakangiting sabi ni Hong Dali, aaminin ko lang na ako si Tianzang. Mabuting kaibigan ni Kuya. Talaga. Nagulat na sabi ni Tang Moxon, lubos na naliwanagan si Uncle Yin. Tama. Ngayong sa wakas ay naalis na ang krisis, lahat ay dumanas ng napakaraming hirap noon. Sa oras na ito, ang lahat ay tumawa. Tumawa ng malakas si Jiang Chenzo kaya hindi siya makatayo ng tuwid, nakakatawa sila kanina. Nang marinig ko na mamimigay sila ng mga energy gems na may pagtaas ng 50%, namula ang mukha ko sa takot. Napagkasunduan namin ang 10,000 energy gems na may 50% increase, napaluha si Yin Tianzang,
talagang hindi tinutupad ng tatay ko ang kanyang salita. Ah, iyon, si Hong Dali, na nakasuot ng gintong windbreaker ng isang mayamang lalaki, ay hinawakan. Hinawakan niya ang kanyang ilong at naglabas ng dalawa pa mula sa space bracelet. Kung gusto mo ito, bibigyan kita ng isa pa, Miss Chenzo, bibigyan din kita ng isa. Anyway, wala akong silbi na itago ito sa ngayon. Kung hindi, paprotektahan ni Hong Dali ang kanyang mga pagkukulang. Well, ang lalaking ito ay hindi masyadong mabait sa kanyang mga kaibigan. Kung hindi, paanong ang mga taong nakapaligid sa kanya ay handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya? Ngayon ay naunawaan na ni Jiang Chenzo kung bakit labis siyang ipinagtanggol ng mga tao sa paligid niya. Napakabuti nitong Hong Dali. Maging loyal ka. Maging handang manindigan para sa iyong mga kaibigan. Ito ay talagang nagkakahalaga ng pagsunod. Paano ako mahihiya sa ganoong mahalagang bagay? Nag-alinlangan si Jiang Chenzo. Bilang isang galactic noble, natural na mababa ang tingin mo sa mga ordinaryong bagay. Nasa kanya na ang lahat, at walang anumang bagay na madaling maibigay sa iba. Gusto lang niyang bigyan siya ng mga bulaklak bilang pagpapahalaga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Hong Dali na napakabigay, at nakaramdam siya ng kahihiyan sandali. Napakatapat pa rin ng kanyang mga kamay, at direktang hinawakan niya ang bato. Mabilis ang tibok ng kanyang munting puso. Speaking of which, ito ang unang pagkakataon mula nung ipinanganak siya na tumanggap siya ng regalo mula sa isang lalaki. Si Yin Tianzang ay palaging nakataas ang kanyang mga mata mula noong siya ay bata, iniisip na walang bagay sa mundong ito na nakikita niya. Kaya tinamaan talaga siya ngayon. Dati, naisip niyang magiging bukas palad na gantimpalaan siya ng 10,000 galaxy coins kapag siya ay masaya. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang ibig sabihin ng maging isang tunay na mayaman. Magbibigay siya ng 3 energy gems na may 50% increase sa power ng hindi kumukurap. Sabay-sabay. Ang paghahambing ng sarili sa iba ay haantong sa kamatayan. Kung makikipagkumpetensya ako sa Hong Dali, ako ay ganap na matatalo. Well, medyo kinabahan si Yin Tianzang. Dali, magkaibigan na ba tayo mula ngayon? Kung hindi, mahihiya akong tanggapin ang bagay na ito. Oo, mabuti na tayong magkaibigan. Si Hong Dali ay mapagpasyahan. Tumango, ang mga magagandang bagay ay dapat ibahagi sa lahat. Hindi ko naman kailangan ng bagay na ito. Mabubuting kaibigan. Dapat maging mabuting kaibigan. Niyakap ni Yin Tianzang ang leeg ni Hong Dali. Kung may nang-aapi sa iyo sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Kung may mangyari man, ipinapangako kong tutulungan kita, walang problema. Ang taong ito ay talagang isang modelo ng isang taong nagpagaling sa kanyang mga peklat at nakalimutan ang tungkol sa sakit. Dati siyang binugbog ni Hong Dali, ngunit sa isang kisap mata ay sinampal niya ang kanyang dibdib ng ganito. But speaking of which, ang mga taong tulad ni Yin Tianzang ay talagang medyo cute. Hindi kanya paglalaroan. Gagawin niya ang kahit ano sa ibabaw kundi saksakin ka sa likod. Kung ituturing kanyang kaaway, ipaglalaban kanya hanggang kamatayan. Kung tinatrato kanya bilang isang kaibigan, ito ay nakasulat sa kanyang mukha. Maayos ang lahat, at hinding-hindi na magdadalawang isip pa. Nang makitang ang usapin ay sa wakas ay nalutas ng kasiya siya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Okay, Dali, ngumiti si Jiang Chenzo at sinabi, dahil wala nang iba pa, babalik muna ako at mag-aayos para makasali ka sa mga peripheral nobles. Oo, okay, tumango si Hong Dali, kung ganoon Miss Chenzo, magbisi ka muna, hehe. Tama, nag-isip sandali si Hong Dali at sinabing, huwag mo akong ayusin. Sanay na akong tamad, kaya natatakot akong hindi ko magawa ang trabaho ko. Ilagay mo na lang muna ang pangalan mo. Kahit na ako ay naging isang peripheral aristocrat, hindi ko alam kung paano magtrabaho. Ang pinakamalaking dahilan para maging isang peripheral na aristokrata ay ang mga damit ay mukhang napaka-estilo, kung hindi, magiging tamad akong gawin ito. Alam ko, nakangiting sabi ni Jiang Chenzo, ang mga peripheral nobles ng ating tribong Saiyan ay mga mandirigma. Si Tianzang at ang kanyang mga kaibigan ang pangunahing responsable sa negosyo, kaya wala kaming masyadong trabaho dito. Kahit na ang taunang pagtatasa ng pagganap ng mga peripheral nobles ay makakasama mo. Hindi mahalaga. Mabuti iyon, sabi ni Hong Dali na nasisiyahan sa puntong ito, ang pare-pareho kong kahilingan ay nasa labas ng sistema, wala ng mga patakaran, haha. Mga panuntunan, tingnan kung ano ang sinasabi ng mga tao, sila ay mas mataas. Well, bukas ay double 11, 11-11, chapter by chapter, kaya 4 na update bukas. Sana maging single ang mga kapatid ni Haomeng sa lalong madaling panahon. Kaya, gantimpalaan ako ng ilang buwan ng pass. Mga kapatid na hindi nagbibigay ng buwan ng pass, mag-ingat sa nag-iisang henerasyon, ang aking Lucifer ay gumuhit ng mga bilog at sumpa. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.